Si Ken Kaneki, isang ordinaryong binata na nagkataong nahilig sa kaparehong libro ng isang babae. Ngunit, hindi niya alam na ang mismong babaeng iyon ang babago sa buhay niya at hindi para sa ikabubuti. Nang yayain ni Ken ang babae sa isang date, doon niya natuklasan na siya pala ang magiging panghimagas. Sa ika-20 ward, ang Aqua Building ay naging sentro ng isang nakababahalang insidente nang may mamataang pinaghihinalaang mga ghoul. Ang CCG na kilala sa paghawak ng mga kasong may kinalaman sa ghoul ay agad nagpadala ng mga ahente upang harapin ang sitwasyon. Pagdating nila, natagpuan nila ang isang babaeng ghoul na abalang-abala sa isang karumaldumal na piging sa ibabaw ng tambak ng mga bangkay. Isang lalaking nakamaskara na inatasang hulihin siya ang humarap sa walang takot na ghoul. Ngunit dahil sa galit nito sa pagkaantala ng kanyang pagkain, nauwi ang lahat sa isang tensyonadong komprontasyon. Sa kanyang matinding paghamon, inagaw niya ang sipit ng lalaking nakamaskara na lalo nitong ikinagalit. Bago siya tumakas at itinapon ang gamit mula sa bubong ng gusali. Samantala, sa loob ng isang kafe, nalaman ng magkaibigang sina Ken Kaneki at Hideyoshi Nagachika ang tungkol sa insidente sa Aqua Building mula sa balitang tumutugtog sa likuran. Inasar ni Hideyoshi si Ken tungkol sa kanyang crush, kaya lumapit si Ken sa waitress na si Tokiroshima upang umorder. Ngunit ang malandi at mapang-akit na kilos ni Hideyoshi ay agad na ikinadismayan ni Ken. Nagbago ang atmosfera nang pumasok sa cafe si Rice Kamashiro at agad nitong nakuha ang atensyon ni Ken. Binaliwala ni Hideyoshi ang tsansa ni Ken kay Rice at umalis. Iniwan si Ken na mag-isang nagbabasa ng libro. Sa kanyang pagkagulat, napansin ni Ken na si Rice ay abalang-abala rin sa mismong librong binabasa niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at tila may namuong interes sa isa't isa na nagpasabi kay Ken. Agad niyang ikinuwento kay Hideyoshi ang nalalapit niyang date kay Rice sa isang bookstore, habang si Hideyoshi ay nasa paligid ng Aqua Building. Kasama ang mga ghoul investigator na sina Nakajima at Kusaba, sina Ken at Rice naman ay nasa kanilang date. Pinag-uusapan ang paborito nilang mayakda. Napansin ni Ken na kaunti lang kumain si Rice at nalaman niya ang takot nito sa sunod-sunod na krimeng may kinalaman sa ghoul sa lugar. Nangako si Ken na poprotektahan niya ito at habang naglalakad sila pauwi, nagbukas siya tungkol sa sarili niyang buhay. Ngunit, biglang dumilim ang gabi nang ibunyag ni Rice ang kanyang tunay na anyo bilang ghoul sa pamamagitan ng pagkagat kay Ken at pinakawalan ang kanyang nakamamatay na kaguni. Sa gitna ng bakbakan sa construction site, mistulang wala ng buhay si Ken matapos siyang tarka ni Rice. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin, nakialam ang tadhana at nadurog si Rice na mga bumagsak na bakal na beam. Seryoso, iyon ang iisang kahinaan niya. Nagising si Ken sa ospital, walang kamalay-malay sa organ transplant na natanggap niya mula kay Rice. Ang kanyang kaliwang mata, na naging pula at itim ang anyo, ay hindi napansin ng iba. Ngunit kapansin-pansin ang pagkawala ng gana niyang kumain, na ikinabahala ng kanyang nurse at ni Dr. Kanu, na naghinalang may psikolohikal na problema siya. Pagkalabas ng ospital, nakakita si Ken ng note mula kay Hyde, ngunit nahirapan siyang harapin ito, o kahit sinuman, kaya lalo siyang nagkulong sa sarili. Gayunpaman, nanatiling determinado si Hyde na tulungan ang kanyang kaibigang kababata. Nilamon ng matinding kaba at isang walang habas na gutom sa laman ng tao. Lalong lumala ang emosyonal na pagdurusa ni Ken. Nasaksihan niya ang isang ghoul na kumakain ng bangkay at agad siyang inatake ni Nishiki Nishio. Biglang dumating si Toka at nakialam na nauwi sa alitang teritoryo, kaya napilitang umatras at tumakas si Nishiki. Hirap na hirap kontrolin ang kanyang pagnanasa. Tinanggihan ni Ken ang alok ni Toka na laman at desperadong kumapit sa kanyang pagkataong tao. Dahil sa inis, sinubukan ni Toka na pilitin siyang pakainin. Nalalula nag-iwan kay Ken na wasak sa pagitan ng kanyang pagkakakinanlan bilang tao at ng mga udyok ng ghoul sa loob niya. Ang pagsubok na ito ang naging simula ng isang mapagbagong paglalakbay para kay Ken, habang pilit niyang hinaharap ang bago niyang likas na ghoul at sinusubukang panghawakan ang sarili niyang pagkatao. Si Ken, na isa ng ghoul, ay patuloy na nahihirapang tanggapin ang kanyang bagong kalagayan at mariing tumatangging kumain ng laman ng tao dahil para sa kanya, ito ay kasuklam-suklam. Nagalit si Toka sa kanyang pagtanggi at ibinuhos ang kanyang pagkadismaya sa pisikal na paraan laban kay Ken. Ngunit namagitan ng kanilang manager na si Yoshimura at pinaalalahanan si Toka tungkol sa tunay na layunin ng kanilang grupo. Inimbitahan niya si Ken na magkape at ipinaliwanag na isa ito sa kakaunting bagay na kayang inumin ng mga ghoul bukod sa tao, kahit hindi nito lubusang napapawi ang kanilang gutom. Binigyan din ni Yoshimura si Ken ng isang pakete ng karne at nangakong may maibibigay pa siya kung kakailanganin. Pagbalik sa bahay, nakipagbuno si Ken sa matinding tukso na kainin ang karne na ibinigay ni Yoshimura. Bigla niyang nakita ang isang ilusyon ni Rice na tinutukso siyang sumuko. Ngunit nang makatanggap siya ng text mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Hyde, muli niyang nabawi ang kanyang kontrol at agad niyang itinapon palayo ang karne. Kinabukasan, bumalik si Ken sa paaralan kung saan mainit siyang sinalubong ni Hyde. Ipinakilala ni Hyde si Ken sa kanyang upperclassman
na hindi inaasahang si Nishiki Nishio pala ang mismong ghoul na nagbanta kay Ken noon. Kumilos si Nishiki na parang hindi niya kilala si Ken at inanyayahan pa si Hyde sa kanyang bahay. Dahil nag-aalala sa kaligtasan ni Hyde, iginit ni Ken na sasama siya at sa ikagugulat niya, pumayag si Nishiki. Habang papunta sila sa bahay ni Nishiki, nagulat si Ken nang makita na kaya nitong kumain ng pagkain ng tao at makihalubilo sa lipunan ng walang kahirap-hirap. Ngunit biglang dumilim ang sitwasyon. Nang walang babala ay inatake ni Nishiki sina Hyde at Ken. Sa gitna ng laban, nasugatan ni Nishiki si Ken at pagkatapos, isinuka niya ang pagkaing tao na kinain niya kanina. Diretso sa walang malay na si Hyde habang nililibak si Ken at binabantaan na lalo pang sasaktan ang kaibigan nito. Sa sandaling desperasyon, naalala ni Ken ang mahalaga alaala ng kanilang pagkakaibigan mula pagkabata. Doon, nakuha niya ang lakas na ilabas ang kanyang kaguni sa unang pagkakataon at nagawa niyang talunin si Nishiki. Ngunit nanatiling mas malakas ang kanyang gutom. Sa gitna ng kaguluhan, halos bumigay si Ken sa kanyang pagnanasa at muntik nang atakihin si Hyde nang biglang dumating si Toka at sinubukang kausapin siya. Ngunit dahil sa walang kabusugang gutom ni Ken, nauwi ito sa matinding sagupaan nilang dalawa habang pilit siyang pinipigilan ni Toka na saktan ang kanyang kaibigan. Kalaunan, nagising si Ken sa antiko na may lasang dugo sa kanyang bibig. Ibinunyag ni Yoshimura na pinakain siya habang wala sa malay upang hindi na niya tuluyang mapahamak si Hyde. Puno ng guilt at pangamba, naramdaman ni Ken na mag-isa siya at nawawala. Ngunit nagbigay ng katiyakan si Yoshimura at tiniyak na maaari siyang makahanap ng lugar sa mundo ng tao at sa mundo ng ghoul. Inalok niya si Ken na sumali sa antiko kung saan nagsimula siyang matutong gumawa ng kape. Samantala, abalang-abala ang mga investigador na sina Aman at Moto sa pagtatrabaho sa mga kaso na may kinalaman sa binge eater at kay Jason at nakakita sila ng mahalagang ebidensya sa sipit na itinapon ni Rice. Habang nagigising si Hyde, may dala siyang makahulugang ngiti sa kanyang mukha na tila may mga lihim pang hindi nabubunyag. Sa ika-20 ward, patuloy na tumitindi ang tensyon habang nagbabanggaan ang mapanganib na mga ghoul at ang mga investigador. Si Dr. Asaki, na kasalukuyang tumitingin sa isang pasyente, ay nakaranas ng matinding takot. Nang si Jason, isang nakakatakot na ghoul, ay humingi ng bagong sipit. Samantala, si Ken, na ngayon ay isang waiter na sa antiko at isa ng ganap na ghoul, ay natututo ng sining ng paggawa ng kape mula kay Yoshimura, ang manager ng kafe. Napaisip si Ken sa kakaibang pagkahilig ni Yoshimura sa mga tao na nananatiling misteryo para sa kanya. Bigla namang bumisita si Hyde sa antiko upang pasalamatan si Toka sa kanyang pagtulong matapos ang insidente. Walang kamalay-malay sa tunay nilang anyo bilang mga ghoul. Binalaan ni Toka si Ken na kung sakaling matuklasan ni Hyde ang katotohanan, gagawa siya ng marahas na hakbang. Dumating din sina Ryako at Hinami Fugachi, mga ghoul na naghahanap ng tulong at agad silang tinulungan ni Toka. Gayunpaman, nanatili siyang tikom ang bibig tungkol sa kanilang sitwasyon na lalo lamang nagpasidhi sa kuryosidad ni Ken. Palihim na tinanong ni Toka si Ken kung napag-usapan na ba ni Yoshimura ang tungkol sa mga lalaking naka-Amerikana. Tumutukoy ito sa CCG kung saan ginaganap ang isang pagpupulong tungkol sa mga investigasyon laban sa ghoul. Itinalaga sina Aman at Moto upang pamunuan ang investigasyon sa ika-20 ward kabila ang mga kilos ni Jason at ang sipit na natagpuan sa nakaraang engkwentro. Ang sukdulang misyon ng CCG ay lipulin ang lahat ng ghoul sa Tokyo. Sa antiko, tinuruan ni Yoshimura si Ken kung paano kumain ng pagkain ng tao at binigyan siya ng sugar cubes upang mapigil ang kanyang gutom bilang ghoul. Pagkatapos, hiniling niya kay Ken na tumulong sa pagkuha ng pagkain para kay Toka, isang gawaing ikinatakot ni Ken. Ngunit pumayag pa rin siyang tumulong. Doon nalaman ni Ken na ang antiko ay kumukuha ng pagkain mula sa mga biktima ng pagpapakamatay, isang madilim na revelasyon. Sa kabilang panig, sina Moto at Aman ay gumagala sa gabi. Hinuhuli at iniitoroga ang mga ghoul tungkol sa sipit ni Jason. Nang tumangging makipagtulungan ng isa, walang awa siyang pinatay ni Moto. Sa antiko, pinayuhan ni Yoshimura si Ken na magsuot ng maskara para sa kanyang proteksyon at isinama siya sa isang mask studio. Doon nakilala ni Ken si Uda, isang sira-sirang gumagawa ng maskara, at nakakuha siya ng sarili niyang mask. Nanatiling buhay ang kuryosidad ni Ken tungkol sa sitwasyon ni Hinami at iginiit niyang tulungan ito. Sa wakas, ipinaliwanag ni Toka na napilitan si Hinami na mawalay sa kanyang ama kaya nagbago ang kanyang asal. Ang maskara ni Ken ay nagsilbing panakip upang maprotektahan ang kanyang identidad laban sa mga investigador. Sa antiko, naging medyo awkward ang pagtatangka ni Ken na kausapin si Hinami, ngunit dinalhan niya ito ng kape at humingi ng paumanhin sa panggagambala. Unti-unti silang nagkaunawaan sa pamamagitan ng mga libro at nangako si Ken na tuturuan pa niya si Hinami tungkol kay Kangji. Samantala, ang isang nakaligtas na ghoul mula sa engkwentro ni Namoto at Aman ay nakipag-usap sa kanyang kaibigan tungkol sa lumalalang panganib sa ika-20 ward dahil sa dumaraming investigador at mapanganib na mga ghoul.
Bumisita sina Hinami at ang kanyang ina sa Antiku, at mukhang mas magaan na ang pakiramdam ni Hinami. Ngunit habang paakyat sila, dumating sa kafe ang isang misteryosong lalaki na may matinding presensya, na agad nagdulot ng kaba at pagdududa sa mga staff, lalo na nang magpakita ito ng matinding interes kay Ken. Hindi naging komportable si Ken sa kilos ni Sukiyama at ramdam niya ang kakaibang pangamba. Si Toka, na nagtatrabaho sa coffee shop, ay naiinis sa presensya ni Tsukiyama at kalaunan ay pinaalis niya ito kahit pa nangako itong babalik. Binalaan ni Toka si Ken na lumayo kay Tsukiyama na tila may madilim na ibig ipahiwatig tungkol sa lalaki. Kalaunan, nabunyag na si Tsukiyama ay kumakain ng mga mata ng birhen bilang pagkain at tila labi siyang naaakit sa amoy ni Ken na nagpapahiwatig ng isang nakakabahalang koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Samantala, nakita si Toka na nanananghalian kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Yuro sa paaralan. Nag-aalala si Yuro sa eating habits ni Toka at napilit niya itong subukan ang lutong bahay na pagkain. Nagkunwaring kumain si Toka ng walang problema, ngunit hirap na hirap siyang pigilan ng pagkain sa kanyang sikmura at nakaramdam siya ng panghihina. Pagbalik sa Antiku, muling bumisita si Sukiyama kay Ken na lalo niyang ikinahinala ang tunay na pakay ng lalaki. Napansin ni Sukiyama na nagbabasa si Ken ng libro at inanyayahan niya ito sa isang kafe kung saan sinasabing madalas pumunta ang paboritong may akda ng librong iyon. Binanggit pa niyang kaibigan niya si Rice na lalong pumukaw sa kuryosidad ni Ken kaya nagkasundo silang magkita muli. Habang binabalikan ni Ken ang kanyang naging engkwentro kay Sukiyama, napagtanto niyang baka hindi ito kasing sama ng una niyang inakala. Si Yoshimura, ang may-ari ng Antiku, ay pinayagan si Ken na magpahinga muna sa araw na iyon at ipinaalam na nais siyang makausap ni Yomo bago siya umalis. Dinala ni Yomo si Ken sa isang underground na lugar at sinimula ng pagsasanay niya sa hand-to-hand combat. Matapos ang training, si Yomo isinama si Ken sa isang bar na ang pangalan ay Helter Skelter upang makilala ang may-ari nitong si Itori. Marami nang narinig si Itori tungkol kay Ken mula kay Yomo at sinubukan niya ito sa pamamagitan ng pagbato ng baso ng dugo sa kanyang mukha na agad nagpa-activate sa ghoul eye ni Ken. Dito nabunyag ang impormasyon tungkol sa mga one-eyed ghoul, mga nilalang na isinilang mula sa magulang na tao at ghoul na itinuturing na alamat. Pumunta si Ken sa espesyal na lugar, ngunit napunta lamang siya sa isang bitag na inihanda ng kakaibang mga tauhan ni Tsukiyama. Nilagyan nila ng droga ang kanyang kape na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa kanyang mga binti. Natagpuan ni Ken ang sarili sa isang mapanganib na sitwasyon, kaharap ang isang grupo ng mga ghoul at si Sukiyama na ngayon ay tinatawag ang sarili na Mr. MM ay ibinunyag ang kanyang plano na gawing hapunan si Ken ngayong gabi. Habang pilit na tumataka si Ken, nag-activate ang kanyang ghoul eye at nabunyag ang kanyang tunay na identidad bilang isang one-eyed ghoul. Pinuno ng galit, nagawa niyang makawala mula sa isang umatake sa kanya, ngunit lalo siyang pinahina ng drogang itinurok sa kanya. Biglang pumasok si Sukiyama upang iligtas si Ken sa pamamagitan ng pagtuhog sa umatake at inialok si Ken bilang kapalit sa menu. Lalong naengganyo si Sukiyama sa katayuan ni Ken bilang isang maalamat na one-eyed ghoul at kahit nagkunwari siyang biro lamang ang lahat, tiningnan niya si Ken bilang isang mahalagang kayamanan na dapat mapasa kanya. Iniwan ng engkwentro si Ken sa isang delikado at mapanganib na kalagayan na lalong nagpagulo sa kanyang pagkakasangkot kay Tsukiyama sa ilalim ng mundong ginagalawan ng mga ghoul. Matapos ang matinding laban niya kay Tero, nagising si Ken mula sa isang bangungot at nakita niyang puno ang ika-20 ward ng mas pinaigting na aktibidad ng mga ghoul investigator na nagdulot ng kaba sa mga customer ng Antiku. Pinayuhan ni Yoshimura si Ken na bisitahin si Toka na may sakit at nagpapahinga sa apartment sa itaas. Habang papunta si Ken upang makita siya, napansin niya ang pangalang Iyo Kiroshima sa pinto na nagpapahiwatig na may iba pang nakatira roon. Umalis si Ryoko, isa pang ghoul, sa apartment at iniwan si Hinami sa kanyang pangangalaga. Habang tinutulungan ni Ken si Hinami sa kanyang pag-aaral, nalaman niya na si Toka nagkasakit dahil naparami ang kanyang nakain. Biglang dumalaw si Ero, ang kaibigan ni Toka, upang dalhan siya ng pagkain. Ngunit nang makita niya si Ken na kasama si Toka, inakala niyang may romantikong namamagitan sa dalawa, kaya mabilis siyang umalis at iniwan ang nilagang pagkain para pagsaluhan nila. Sa kabila ng pagtutol ni Ken, pinilit ni Toka ang sarili na kainin ng nilaga at doon nabunyag na napakahalaga ni Yuro sa kanya. Samantala, labis na nabaling ang isip ni Sukiyama sa kung ano ang gagawin niya kay Ken at hinalughog niya ang kanyang napakalawak na aklatan para sa mga sagot. Habang inaamoy ang isang dugo ang panyo, nakabuo siya ng isang plano. Matapos ang training kay Yomo, nadatnan ni Ken si Nishiki na inaatake ng mga ghoul. Sa kabila ng mga ginawa ni Nishiki noon kina Hyde at sa kanya, pinili pa rin ni Ken na iligtas ito. Pagkatapos ng matinding labanan, tinulungan ni Ken si Nishiki na makabalik sa apartment nito kung saan niya nakilala si Kimi. Sa una, naging mapagduda si Kimi kay Ken, ngunit lumambot din ang loob niya nang tiyakin ni Nishiki ang tungkol sa kanya. Habang nawawala ng malay si Nishiki, nagkaroon ng pag-uusap sina Ken at Kimi tungkol sa kanilang relasyon at tinanggap ni Kimi si Nishiki
Kahit alam niyang isa itong ghoul, basta hindi nito sasakta ng mga taong mahalaga sa kanya. Kalaunan, dinukot si Kimi ni Tsukiyama habang bumibili siya ng kape. Natagpuan ni Ken ang isang rosas at sulat mula kay Tsukiyama sa antiku na nagsasabing siya ang kumuha kay Kimi at kung saan nila ito mahahanga. Sa kabila ng kanyang mga sugat, bumalik si Nishiki sa antiku at nagpasya silang iligtas si Kimi ng magkasama. Sinunod nila ang mga tagubili ni Tsukiyama at nakarating sa isang simbahan kung saan naganap ang komprontasyon kay Tsukiyama. Plano ni Tsukiyama na kainin si Ken, ngunit nandidiri sina Ken at Nishiki sa kanyang pagiging makasarili, nakipaglaban sila sa kanya. Ngunit napakalakas ng kapangyarihan ni Tsukiyama. Sumali si Toka sa laban, ngunit dahil sa kakayahan sa regeneration ni Tsukiyama, hindi siya nakasabay kay Ken sa pakikipaglaban. Nagawa ni Tsukiyama na tusukin ang tiyan ni Ken at malasahan ang kanyang dugo, ngunit pinigilan niya ang sarili na tuluyang lamunin ito. Pagkatapos, tinarget ni Tsukiyama si Kimi na labis ikinabahala ni Ken. Ngunit naalala ni Nishiki ang kanilang nakaraan, ang mahirap niyang buhay bilang isang ulilang napilitang kumain ng mga palaboy para lamang mabuhay. At ang dahilan kung bakit siya naghangad ng paghihinti. Bago pumasok sa kolehiyo, si Kimi ang nagligtas kay Nishiki sa pinakamadilim niyang sandali at naalala niya kung paano nito inalok ang sarili nitong laman upang panatilihin siyang buhay. Sa kabila ng kanilang matinding pagsisikap, napatunayang napakalakas ni Tsukiyama at malubha niyang nasugatan ng lahat. Ipinaliwanag ni Tsukiyama na kailangan ng mga gulang laman ng tao upang magamit ng maayos ang kanilang kapangyarihan, kaya napilitang gumawa ng desisyon si Ken. Pinayagan niya si Toka na kainin ng bahagi ng kanyang laman upang mapalakas ito na nagbunsod ng isang mabangis na komprontasyon kay Tsukiyama na lalong nagnitngit sa galit. Nang maramdaman niyang nawawala na sa kanyang kontrol ang mga pangyayari. Matatag na ipinagtanggol ni Toka ang sarili gamit ang kanyang kapangyarihan at malinaw niyang ipinakita na hinding-hindi siya susuko sa kagustuhan ni Tsukiyama. Matapos makakuha ng lakas si Toka mula sa pagkain ng bahagi ng laman ni Ken, sumiklab ang matinding labanan sa loob ng simbahan. Humanga si Tsukiyama sa matinding pakikipaglaban ni Toka at binalak pa niyang gawing garnish ang mga organ nito. Ngunit nang tangkain niyang saktan si Kimi, biglang sumingit si Nishiki upang protektahan siya. Lalong nagalit si Tsukiyama at paulit-ulit niyang sinaksak si Nishiki. Habang abala si Tsukiyama, nakapagbigay si Toka ng kritikal na tama laban sa kanya. Sa kabila ng pagtatangka ni Tsukiyama na makalapit kay Ken, tuluyan siyang tinapos ni Toka. Kinalaga ni Nishiki ang pagkakatali ni Kimi, ngunit si Toka, na pinairal pa rin ng galit, ay nag-isip na patayin ito dahil sobra na ang nalalaman nito. Nagmakaawa si Ken kay Toka na patawarin si Kimi, ngunit nanatili itong naguguluhan at umatake pa rin. Sa ikagugulat ng lahat, hinarang ni Nishiki si Kimi gamit ang sarili niyang katawan at sinalo ang atake para sa kanya. Nang matanggal ang piring ni Kimi, nasilayan niya ang kagandahan ni Toka na lalong nagpalito kay Toka at napaatras ito at tumakbo palayo. Matapos ang matinding insidente sa simbahan, bumalik si Ken sa kanyang normal na buhay sa antiku kung saan maagang dumating si Hyde at pinagsilbihan ni Nishiki na ngayon ay nagtatrabaho na bilang waiter. Nagpalitan sila ng magaan na biruan at napag-usapan ang pagkawala ni Toka sa trabaho mula pa noong insidente sa simbahan. Saka kailangan muna nilang manatiling magkahiwalay. Sinubukan ni Ryako na makipag-ayos kay Hinami sa pamamagitan ng paghingi ng tawad at pangakong bibilhan niya ito ng regalo bilang tanda ng pagbabago. Samantala, bumisita si Yamorei kay Dr. Fugachi upang kunin ang kanyang sipit at ipinahayag ang kanyang pananabik na gamitin ang mga ito kay Rice. Gayunpaman, hiniling ni Dr. Fuguchi kay Yamorei na huwag na itong bumalik na agad nagbunsod ng bigla ang pag-atake mula kay Yamorei. Ibinagsak niya si Dr. Fugachi, pinatama sa pader at palabas ng gusali, kung saan naghihintay sina Aman at Moto. Nagbasya si Yamorei na harapin sina Aman at Moto na mag-isa at nagawa niyang pigilan ang dalawa sa loob ng ilang sandali bago siya nawala ng interes at tuluyang umalis. Sa kabila ng hindi nila pagkakahuli kay Yamorei, naniniwala si Moto na nakakalap sila ng sapat na lead para sa panibagong kaso na may kaugnayan sa pamilya Fugi. Bumisita si Ken kay Toka sa antiku, ngunit nananatili pa rin itong upset at ayaw pang bumalik sa trabaho. Napag-usapan nila ang kamakailang pagtatalo ni Hinami at ng kanyang ina at doon napagtanto ni Ken na ang pagmamahal sa pagitan ng magulang at anak ay pareho lamang, ghoulman o tao. Binanggit ni Ken ang relasyon ni Nishiki at Kimi bilang halimbawa ng posibilidad ng mas mabuting pagkakaunawaan sa pagitan ng ghoul at tao, ngunit hindi pa rin sigurado si Toka kung ano talaga ang nais ni Kaneki at humingi siya ng paumanhin sa pagbanggit sa relasyon nito kay Yuro noong insidente sa simbahan. Naunawaan ni Ken na pareho silang nag-aalala ni Toka sa maaring mangyari kung sakaling itakwil sila ng kanilang mga kaibigang tao na sina Hyde at Yuro. Pagkatapos, sinilip ni Ken si Hinami sa meeting room at pareho silang umaasang gagaan na ang pakiramdam ni Toka sa lalong madaling panahon. Nagtanong si Hinami kay Ken tungkol sa isang bagong salita at ipinaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin ng cloudburst. Sumali si Ryako sa kanila at nagpasalamat kay Ken sa paglaan ng oras para kay Hinami bago siya umalis. Habang naglalakad si Ken sa mga lansangang binabahan ng ulan,
Sina Nakajima at Kusaba ay nagtatanong sa mga tao tungkol sa ilang damit at mga litrato. Mula sa malayo, nagmamasid si Hyde at nagkomento tungkol sa panahon. Samantala, lumabas sina Hinami at Ryoko mula sa isang bookstore sa gitna ng ulan at masayang ikinuwento ni Hinami ang mga salitang natutunan niya mula kay Ken. Ngunit nakaramdam si Ryoko ng kahina-hinalang presensya at sinubukan niyang iwasan ang mga ito. Ngunit napansin siya ng mga lalaki. Nalito si Hinami sa kilos ng kanyang ina, ngunit masaya siyang tumakbo pasulong nang maamoy niya ang presensya ng kanyang ama. Mariing inutusan siya ng kanyang ina na tumakbo pabalik sa antiko para sa kaligtasan. Habang tumatakbo si Hinami sa ulan, sumisigaw ng tulong at nahuhulog ang bago niyang libro. Napansin siya ni Ken na naglalakad din sa parehong basang mga lansangan. Matapos makita ni Ken si Hinami na nag-iisa sa kalsada, nagpa siya silang hanapin ng magkasama ang kanyang ina, si Ryako. Sa isang eskinita natagpuan nila si Ryoko na na-corner ng mga imbestigador. Sinubukan ni Ryako na lumaban, ngunit hindi siya sanay sa paggamit ng kanyang kagune. Isa sa mga imbestigador, si Moto, ay nangbubuway at nanukso sa kanya at ipinakita pa ang isang bagong sandata gawa mula sa yumaong asawa ni Ryako. Bago pa man makasabi si Ryako ng kanyang huling salita, walang awa siyang pinatay ni Moto. Nagawa ni Ken na pakalmahin si Hinami at itago silang dalawa mula sa mga imbestigador, ngunit labis siyang nabigla sa trahedyang iyon. Makaraan nito, bumalik si Toka sa antiko at natagpuan ang coffee shop na sarado, habang ang lahat ay tila malungkot sa isang meeting room. Ipinaalam ni Yoshimura sa kanya ang pagkamatay ni Ryako at tinalakay ang posibilidad na ilipat si Hinami sa mas ligtas na ward. Pinuspos ng galit at dalamhati si Toka at naghahangad ng paghihiganti, ngunit hindi sumang-ayon sina Yomo at Yoshi sa kanyang paraan. Dahil sa pagtanggi nila sa kanyang plano, nagalit si Toka at nag-alsa. Pinagsisisihan ni Ken ang pagkamatay ni Ryako, ngunit sinubukan siyang aliwin ni Yoshi. Gayunpaman, hindi nakahanap si Ken ng ginhawa sa kanyang mga salita. Sa gabi, umupo si Toka nang mag-isa sa kanyang silid, nag-iisip at nagmumuni-muni tungkol sa kanyang maskara. Samantala, si Ken naman ay bumagsak sa iyak sa ilalim ng shower. Walang aliw mula sa pagtatangka ni Yoshi na pakalmahin siya. Samantala, sa sangay ng ika-20 ward, pinag-usapan ni Namoto at Aman ang mga kamakailang aktibidad ng mga gourmet at binge-eater na ghoul. Napagpasyahan ng mga investigador na ang hideout ni Jason ay wala sa kanilang ward, kaya kakaunti lang ang kanilang magagawa. Pagkatapos ng trabaho, nag-dinner sina Aman, Epip at Nakajima, kung saan may isang hindi maingat na biro si Aman na nagdulot ng pagsaway kay Nakajima. Habang pauwi, inatake sila ng isang babae na may suot na rabbit mask na lumabas na si Toka. Pinatay niya si Epipe, ngunit nailigtas ni Aman si Nakajima at nakipaglaban ng mabangis kay Toka nang hindi ginagamit ang karaniwang sandata. Sumali rin sa laban si Moto. Sa kabila ng kanyang mga sugat, nagawa pa rin ni Toka na makataas. Pagbalik sa antiko, narinig ni Ken at Hinami ang malakas na ingay mula sa katabing silid at natuklasan na si Toka ay nasugatan. Dumating si Yoshimura at napatunayan niya nakipaglaban si Toka sa mga investigador. Tumanggi siyang ibigay sa kanya tulong, medikal. Pakiramdam niya na siya mismo ang may pananagutan sa sitwasyon. Dahil sa pakiramdam niya na ang buhay ni Toka ay nasa kanyang sariling mga kamay, kung pinili nitong ilagay ang sarili sa panganib, tumakbo siya palayo. Bagaman nais ni Ken na sundan siya, pinigilan siya ni Yoshimura at naunawaan ni Ken na tiyak may dahilan sa likod ng mga ginawa nito. Pagkatapos, natagpuan ni Ken si Toka sa labas at dinalhan siya ng first aid kit. Sa simula, sinubukan niyang itaboy si Ken dahil naniwala siyang hindi niya maintindihan ang mga pinagdadaanan niya bilang isang outsider. Ngunit iginiit ni Ken na nais niyang tulungan siya at pakinggan ang kanyang nararamdaman. Habang nag-uusap, nagsimulang maunawaan ni Ken ang sakit ni Toka at ang kalungkutan ng pagiging isang ghoul. Napagtanto niya na simula nang maging ghoul siya, mararamdaman niya ang lungkot kung may isang kakilala siyang namatay. Humiling si Ken kay Toka na pahintulutan siyang tumulong at suportahan siya sa abot ng kanyang makakaya. Sa CCG, ginanap ang isang seremonya upang parangalan ang alaala ni Epipi at nandoon si Aman. Pagkatapos nito, lumapit si Marut kay Aman at nag-usap tungkol sa isang bagong misyon na nais niyang salihan ni Aman. Makaraan, nag-dinner sina Nakajima at Aman, kung saan si Nakajima ay nakaramdam ng lungkot at kalungkutan matapos ang kanyang pagkatalo. Pinatahan siya ni Aman at hiniling kay Nakajima na bayaran ang kanilang pagkain na nagdulot ng ngiti sa mukha ni Nakajima. Pumasok sina Toka at Ken sa isang madilim na lugar at itinago ni Toka ang kanyang dahilan sa pagiging naroon. Pahiwatig niya na may kinalaman ito sa kanyang kagustuhang tumulong. Ngunit hindi niya ipinaliwanag ng higit pa. Samantala, nakatanggap si Moto ng tip tungkol sa isang ghoul na kilala bilang numero 745, ngunit pinaghihinalaan niyang maaring ito ay bitag mula kay Rabbit, ang mapanganib na ghoul na matagal na niyang nais hulihin. Sa bahay, pinag-isipan ni Aman ang kawalang katarungan ng mga ghoul sa pagkuha ng buhay
at ipinaliwanag ang kanyang kagustuhang gawing mas mabuting lugar ang mundo. Sa huli, bumisita si Ken sa High Sea Art Mask Studio upang kumuha ng espesyal na maskara para sa pakikitungo sa mga ghoul at investigador. Matapos talakayin ang kanilang estratehiya para harapin si Rabbit sa kaso ng numero 745, nagpa siya sina Aman at Moto na maghiwalay para sa kanilang misyon. Nagbigay si Moto ng pahiwatig na may espesyal siyang plano para sa gagawing tungkulin. Sa Antico, ipinahayag ni Ken ang kanyang kahandaang tulungan si Toka, ngunit tila abala ito at pumunta upang alamin ang kalagayan ni Hinami. Sa kanilang gulat, nawawala si Hinami habang sinusundan niya ang isang selti na na-detect. Naghanap sina Ken at Toka kay Hinami ng magkahiwalay, ngunit nabigo ang kanilang mga pagsisika. Sa huli, narinig nila ang sigaw ni Hinami at agad na nagmadaling tumakbo si Ken patungo sa kanya. Nakita si Toka na tumatakbo habang hinahabol siya ni Aman. Ibinunyag na naunawaan na ni Aman na si Toka ang ghoul na kilala bilang Rabbit. Dahil sa kanyang pambihirang bilis, pumasok si Ken at hinarap si Aman. Isinusuot ang kanyang maskara upang pigilan itong makalapit. Nagkaroon sila ng mabangis na labanan, ngunit napatunayang mas malakas si Aman gamit ang kanyang Kinke weapon. Tinatanong ni Aman ang masasamang gawain ng mga ghoul at ang kalungkutan at pagkawasak na dulot nila. Habang nagmumuni-muni sa pagkamatay ng kanyang kaibigan at sinisisi ang mga ghoul para rito, paulit-ulit na natatamaan si Ken sa labanan at pinag-iisipan ng perspektibo ni Aman. Napagtanto niya ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga ghoul at tao at ninanais niyang ipaintindi kay Aman ang katotohanan tungkol sa dalawang mundong iyon. Ngunit nanatiling sarado si Aman sa pakikinig. Dahil sa matinding labanan, napilitan si Ken na sundin ang kanyang ghoul instincts at ngumunguya kay Aman sa gitna ng laban. Ngunit ayaw niyang patayin ito at hinihimok si Aman na tumakas. Samantala, natagpuan ni Toka si Hinami malapit sa kanal sa ilalim ng paaralan. Hawak ang bag na naglalaman ng mga labi ng kanyang ina. Nag-aalangan si Hinami kung dapat pa bang mabuhay ang mga ghoul at hinahangad niyang makasama ang kanyang yumaong ina. Nainis siya at inaliw siya ni Toka. Bigla na lamang dumating si Moto at nakilala si Toka bilang Rabbit. Binubuli siya sa kanyang nabigong bitag. Tinanong niya si Hinami tungkol sa regalong iniwan niya para sa kanya na lalo pang nagpagalit kay Toka. Nagsimula ang labanan at ipinakita ni Toka ang kanyang Kagune abilities na nagpakitang gilas kay Moto. Gayunpaman nahulog siya sa isa sa mga bitag ni Toka na nagbigay ng kalamangan sa kanya. Binalaan ni Moto si Toka at Hinami at ipinakita ang bagong Kinke gawa mula sa ina ni Hinami, si Ryako. Pinagpiestahan niya si Toka sa harap ng haligi. Plano niyang gawing Kinke din ito. Si Hinami, na labis na nabahala sa pang-aabuso ni Moto sa kanyang mga magulang at Kagune, ay tumugon at nasaktan siya ng malubha. Ngunit nanatiling determinado si Moto na patayin si Hinami at sabik sa ideya na gawing Kinke ito dahil sa kakaibang pinagmula ng dugo at talento nito. Gayunpaman, hindi kayang dalhin ni Hinami ang kanyang sarili sa paghihiganti at patuloy siyang nagdurusa sa emosyonal na pakikibaka. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagawa ni Hinami na magdulot ng malubhang pinsala kay Moto. Sa isang kritikal na sandali, inutusan ni Toka si Hinami na tapusin si Moto, ngunit hindi niya magawa ito dahil sa matinding kalungkutan at lungkot sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Patuloy pa rin si Moto sa pag-atake kahit na mahina na siya. Pumasok si Toka upang protektahan si Hinami at pinatay si Moto. Sa kanyang pagkamatay, inalis ni Toka ang guwante sa kamay ni Moto at natuklasan ang kanyang singsing na pangkasal. Napagtanto niya na siya ay isang pamilya na lalaki. Sa ibang lugar, nahirapan si Ken sa kanyang Kagune malapit sa kanal. Ang gutom at emosyonal na kaguluhan ay nagdulot ng pagkawala ng kontrol at aksidenteng natuhog niya ang isang papalapit sa kanya mula sa likod. Dumating si Yomo upang tulungan si Ken na makontrol muli ang sarili at iniabot niya kay Ken ang isang package. Magkasama, natagpuan nila si Toka at Hinami at bumalik sa Antico. Nag-aalinlangan si Hinami tungkol sa kanyang lugar sa mundo, ngunit tiniyak ni Ken sa kanya na nais ni Ryoko ang kanyang ina na mabuhay siya. Sa kanal, natuklasan ni Aman ang walang buhay na katawan ni Moto. Pinikit niya ang mga mata ni Moto at sumigaw sa matinding sakit at dalamhati sa pagkawala ng kanyang mentor. Sa isang flashback, sinimula ni Ama ang kanyang trabaho sa CCG at ipinakilala sa kanya ang kanyang partner na si Moto ni Arama. Nakipagtulungan sila sa isang kaso na kinasasangkutan ng Applehead Ghoul. Lumabas na ang suspek na si Kai ay isang matandang babae at nagulat si Aman sa revelasyong ito. Kinausap nila si Kai at normal ang kanyang medical records para sa isang tao. Nagalit si Ayman dahil hindi sinabi ni Moto ang impormasyon tungkol sa mga records. Ngunit ipiniliwanag ni Moto na madaling pekiin ang mga ito at tiniyak kay Ayman na bahagi lamang iyon ng kanilang plano. Gayunpaman, naramdaman ni Ama na hindi seryoso ang kanyang partner sa trabaho at iniwan ang lugar ng galit. Makaraan, nang matagpuan ni Aman si Kai na nahihirapan sa kanyang bagahe, inalok niya itong tulungan. Sa pribado, ibinunyag ni Kai ang kanyang tunay na identidad bilang Applehead Ghoul at inatake si Aman.
Sa kabutihang palad, dumating si Moto sa tamang oras at nailigtas si Aman mula sa panganib. Balik sa kasalukuyan, habang papunta si Aman upang bisitahin ang libingan ni Moto. Nakatagpo niya si Yukinori Shinohara at nagkasundo silang pag-usapan ito ng mas malalim sa susunod. Samantala, naghahanda ang CCG para sa isang misyon sa ika-Alvendis Ward at dinala sina Sadu Takazawa at Kusuka upang tumulong sa operasyon sa ika-20 Ward. Unti-unti, bumabalik sa normal ang buhay sa Antico matapos ang malagim na pangyayari. Ipinahayag ni Ken ang kanyang interes na malaman pa ang tungkol kay Rice, kaya naghanap siya ng impormasyon kay Itri. Gayunpaman, ang tanging masabi nito ay nagmula si Rice sa ika-11 Ward at iminungkahi na doon siya magsiyasa. Kinabukasan, sinabi ni Ken sa kanyang kaibigan na si Hyde na may nanakaw sa kanya habang pauwi, ngunit hindi niya matukoy ang salarin, ngunit tila hindi siya masyadong nabahala rito. Ipinahayag sa balita na magpapadala ang CCG ng mas maraming investigador sa ika-20 Ward dahil sa tumitinding aktibidad ng mga ghoul at kaguluhan. Samantala, pinag-usapan ng mga tauhan sa Antico ang kanilang pangamba sa isang agresibong organisasyon ng mga ghoul na target ang mga investigador. Hinanap ni Ken si Toka at nagkaroon sila ng taimtim na pag-uusap tungkol sa kanilang mga pamilya at personal na damdamin. Samantala, si Hyde, na nag-iisa at umiinom ng kape, ay nakarinig ng pag-uusap ni Yamorei at Nico tungkol kay Rice. Naalaman niya ang kanilang kaugnayan dito. Kasabay nito, dumating sina Kazuichi Banju at ang kanyang grupo sa ika-20 Ward naghahanap kay Rice. Hindi nila alam na plano ring sumama ni R sa kanilang misyon. Lalong naging komplikado ang sitwasyon sa ika-20 Ward habang nagtatagpo ang landas ng ibang tauhan sa kanilang sariling layunin. Ang kilala at marahas na organisasyon ng Ghoul Aajiri 3 ay nagpapalaganap ng takot at kaguluhan sa ibang ward, kaya lahat ay nag-iingat at tensyonado. Ang ika-11 Ward ay nakaranas ng partikular na matinding atake habang nagsama-sama ang mga Ghoul upang labanan at talunin ang mga investigador ng CCG na nagresulta sa ganap na pagkasira ng sangay ng ika-11 Ward. Sa sangay ng ika-20 Ward, sabik na naghihintay si Marut ng balita tungkol sa ika-11 Ward at labis na nadismaya nang malaman na wala ni isang nakaligtas sa atake. Bilang tugon sa nakagugulong balitang ito, isang emergency meeting ang isinagawa upang talakayin ang sitwasyon at nagpaplano ang CCG ng malakihang kontra-atake laban sa Ajiri 3. Sa panahon ng pagpupulong, dumating si Ju ng huli na nagdulot ng pagkaabala. Pagkatapos ng pagpupulong, naglaan sina Aman at Shinohara ng oras sa pananaliksik at pagbuo ng estratehiya para sa nalalapit na misyon. Nagulat si Aman na pinayagan ni Marut si Ju na sumali sa operasyon, ngunit naniniwala si Shinohara na nakikita ni Marut ang potensyal ng batang investigador. Binanggit din ni Shinohara na nasira ang kinki ni Aman at iminungkahi na maaari niyang gamitin ang isa sa mga kinki ni M dahil ito ay bahagi ng huling habili ni Moto. Sa Antico, mabagal ang negosyo dahil sa takot ng mga customer sa mga investigador. Nang sa wakas ay dumating ang mga customer, lumalabas na sina Banju at ang mga may gas mask na konektado sa mapanganib na grupo ng Ajiri. Ninais ni Banju na makausap ang manager, ngunit dahil wala ang manager, kinausap niya sina Ken at Toka. Nagalit si Banju nang naamoy niya ang scent ni Rice kay Ken at banta ito sa kanya. Sa isang sandali ng pagkabigla, aksidenteng tinumbok ni Ken si Banju sa ulo na nagpatumba sa kanya. Na magkamalay si Banju, ipinaliwanag niya ang malubhang sitwasyon sa ika-11 Ward at binalaan si Rice na tumakas dahil hinahabol siya ng Aajiri. Pumasok si Iayato, kapatid ni Toka, sa Antico at sinimulang atakihin si Banju. Pumasok si Toka upang harapin ang kanyang kapatid na nauwi sa mainit na pagtatalo sa pagitan nila. Ngunit naputol ang kanilang pagtatalo nang dumating ang walang awang Yamorei at ang kasamahan nitong si Nico. Pinagtuunan ni Yamorei ng pansin si Kem at brutal na binugbog siya hanggang sa mawala ng malay. Plano siyang dalhin pabalik sa Aajiri. Sinubukang pigilan ni Toka sila, ngunit napabagsak at natalo siya ni Yamorei. Sa kabutihang palad, sa huling sandali, bumalik sina Yoshimura at Yomo sa Antico at natuklasan nilang naabdak si Ken. Nauunawaan ang tindi ng sitwasyon, agad silang nagsimulang magplano ng rescue mission. Pinagtipon ni Yoshimura ang mga tauhan ng Antico upang talakayin ang kanilang plano, at sa hindi inaasahan, dumating si Tsukiyama. Inimbitahan ni Yoshimura upang tumulong sa rescue mission para iligtas si Ken. Ang sitwasyon ay lalong naging delikado habang nakahanda na ang entablado para sa mataas. Napusta na labanan laban sa Ajiri 3. Sa ika-11 Ward, ang lahat ng pansin ay nakatuon sa nakakatakot na Ajiri 3 at ang kanilang mga kilos ay nagpapalaganap ng tako sa buong distrito. Naghahanda ang CCG na ilunsad ang full-scale na atake laban sa Ajiri 3. Layuning pahinain ang kanilang impluensya at tuluyang alisin ang banta na dulot nila. Kasabay nito, aktibong nagpaplano ang Antico ng matapang na rescue mission upang iligtas si Ken, na hawak bilang bihag ni Yamorei, isang sadistikong miyembro ng Aajiri. Tensyonado ang paligid
Habang pinapanood ni Hyde ang balita, nag-aalala sa mga pangyayaring nagaganap. Gumagawa ang CCG ng mga hakbang upang protektahan ang mga sibilyan. Inilipat sila sa malayo mula sa mapanganib na lugar, kung saan malapit na magbanggaan ang Ajiri 3 at CCG. Humihingi ng tulong ang Antiko kina Tsukiyama at Uda para sa kanilang rescue operation. Habang inilulunsad ng CCG ang kanilang atake sa base sa ika-11th Ward, nakaharap sila sa hindi inaasahang hamon mula sa mga bihasang sniper ghouls. Kinuha ni Ju ang bagay sa kanyang sariling mga kamay at ginamit ang motorsiklo ni Maro upang mabilis na tanggalin ang mga sniper at makapasok sa base. Gayunpaman, hindi naglaon. Hinarap nila ang mga malalakas na miyembro ng Aajiri na nagpapahirap sa kanilang pag-usad. Kasabay nito, sinamantala ng Antiko ang kaguluhan, nagkunwaring miyembro ng Aajiri upang makalusot sa base. Habang naghihintay sa labas sina Yoshima, Hinami at Kayo, ang natitirang miyembro ng Antiko ay naglakbay sa mapanganib na teritoryo, naghahati upang hanapin si Ken. Sa kanilang infiltrasyon, nagtagpo sina Tsukiyama, Yomo at Uda kay Noro, isang makapangyarihan at misteryosong tao. Si Toka, sa kanyang sariling misyon upang hanapin si Ken, ay nakatagpo kay Aman, ngunit nagawa niyang makaiwas ng makialam ang mga kapatid na Bin. Ipinakita ni Aman ang kanyang bagong sandata, ang Kira, habang matindi niyang nilalabanan ang kanyang mga kalaban. Sa kaibuturan ng base, hawak si Ken bilang bihag sa sadistikong hobby room ni Yamore, sinasailalim sa pagpapahirap at maiikling sandali ng pahinga para sa regenerasyon, lalo pang pinahirapan ang pagdurusa ni Ken. Sinubukan ni Banju at ang kanyang mga kasama na maabot siya, nangangako na ililigtas siya mula sa nakakatakot na bangungot na ito. Habang nagpapatuloy ang pinakamalalakas na imbestigador ng CCG sa kanilang pag-usad sa base, umabot sila sa rooftop, ngunit nagulat sila sa kawalan ng mga ghoul na naging kakaiba sa kanilang pananaw. Biglang lumitaw ang nakakatakot na one-eyed owl na walang pasabi at nagulo ang kanilang mga plano. Humingi ng payo kay Marud, nagpasya silang magpadala ng piling grupo ng mga elite investigators. Lubos na alam na ang desisyong ito ay maaaring may mataas na kapalit. Sa loob ng base, desperadong hinahanap ni Toka si Ken. Ngunit inatake siya ng mga ghoul shards. Nag-alay ng sarili si Nishiki upang iligtas siya sa gitna ng kaguluhan. Lumitaw si Iayato at nagkaroon ng tensyonadong harapang laban na lalo pang nagpataas ng matindi at kritikal na sitwasyon sa loob ng base ng ika-11th Ward. Habang pinapasa ni Ken ang matinding pagpapahirap na idinulot ni Yamore, nagsimulang maranasan niya ang sunod-sunod na nakakakilabot na ilusyon na ginabayaan ng pagpapakita ni Rice Kamashiro, ang ghoul na nagpasimula sa kanyang transformasyon. Dinala siya ng mga ilusyon pabalik sa kanyang kabataan, kung saan muling sumulpot ang mga alaala ng sobrang pagtatrabaho at paghihirap ng kanyang ina. Matapos mamatay ang kanyang ama, sinuong ng ina ni Ken ang responsibilidad na palakihin siya at suportahan ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ng mag-isa. Ngunit naging napakabigat ng pasanin. At sa trahedya, pumanaw siya, iniwan si Ken na mag-isa. Sa nakakatakot na karanasang ito, nakahanap si Ken ng aliw sa kanyang matalik na kaibigan, si Hyde, na naging haligi ng suporta sa mga mahihirap na panahon. Si Hyde ay nanatiling mahalagang tauhan sa buhay ni Ken at nagbibigay ng lakas sa buong paglalakbay niya. Sa gitna ng pagpapahirap, ginamit ni Yamore ang isang coping mechanism upang pigilan si Ken na mawala ng katinuan. Pinilit niya si Ken na magbilang pabalik mula sa 1,000 ng papito, isang gawain na sumasakop sa kanyang isipan, pansamantalang inililihis ang kanyang atensyon mula sa sakit. Ibinunyag ni Yamore na ang plano ni Dr. Kano ay gawing ghoul si Ken, sinasamantala ang kanyang bagong kakayahan sa rehenerasyon upang sirain siya sa pisikal at mental na aspeto. Ang sadistikong ghoul ay umabot sa malupit na hakbang. Pinilit pa si Ken na paglagyan ng centipede ang kanyang tainga, na lalo pang nagpahirap sa kanya. Habang nagpapatuloy ang pagpapahirap, unti-unting bumabagsak ang mental na estado ni Ken na nagdudulot sa kanya ng sunod-sunod na ilusyon at psikolohikal na pagdurusa. Hinarap pa siya ni Yamore sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mga kaibigan, sina Shu at Haru, sa harap niya. Pinilit siyang gumawa ng napakasakit na desisyon. Dahil sa labis na pangamba at guilt, inalay ni Ken ang kanyang sarili bilang sakripisyo, ngunit walang awa, pinatay ni Yamore ang parehong kaibigan niya sa galit na hindi mapigilan. Ang napakalaking guilt at trauma ay nagtulak kay Ken sa bingit ng kawalan ng pag-asa at umatras siya sa isang malalim na introspektibong pag-iisip. Hinarap niya ang kanyang mga kahinaan na naunawaan niya kung paano ang kanyang dating paniniwala na tiisin ang sakit upang protektahan ng iba ay nagdulot ng pagdurusa sa kanyang ina. Napagtanto ni Ken na madalas hinihingi ng buhay ang kompromiso at kinikilala niya na ang kanyang nakikitang kahinaan ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na epekto sa kanyang mga mahal sa buhay. Haunted na mga ilusyon at bigat ng kanyang mga desisyon, nakaranas si Ken ng isang transformasyong realisasyon. Ganap niyang tinanggap ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang goal at niyakap ang lakas na nasa loob niya. Ang mahalagang desisyon na ito ay nagpasiklab ng kahangahangang pagbabago sa parehong isip at katawan niya. Lumaya mula sa kanyang mga tanikala,
Inilabas ni Ken ang isang mabangis at mapanibughang pag-atake laban kay Yamorei. Nagbago ang takbo ng laban nang makuha niya ang kalamangan at ginamit sa kanya ni Yamorei ang parehong mga teknik ng pagpapahirap na naranasan niya noon. Habang walang depensa si Yamorei, inabsorb ni Ken ang kanyang kagun. Higit pang pinapalakas ang sarili gamit ang lakas ng kanyang kalaban. Napansin ni Hideyoshi Nagachika ang pagsasara ng antiko at ipinagkatiwala sa kanyang sarili ang paghahanap kay Ken Kaneki. Kasabay nito sa ika-11th ward, nagtagumpay si Ken laban kay Yamorei lumalabas sa torture chamber na suot ang kanyang maskara. Nakilala siya ng ghoul na si Al bilang investigador na kinuha ang kanyang mga braso sa isang harapan 10 taon na ang nakalipas. Nagmuni-muni si Al tungkol sa tagumpay ni Yukinori Shinohara at nagsisi na hindi niya kinuha ang dominanteng braso ni Shinohara tulad ng ginawa niya sa kanyang superior. Naunawaan ni na Shinohara at Iwa ang pangangailangang harapin ng Owl at pinayuhan ang kanilang mga kasamahan maliban kay Terako na labanan ng Ajiri Tree na nakatuon sa nalalapit na laban-laban sa Owl. Sa gitna ng matinding sagupaan kay Owl, nanatiling matatag si Kawaruan kasama sina Shinohara at Kuroya sa halip na umatras. Upang makuha ang kalamangan, inactivate ni na Shinohara at Kuroya ang kanilang napakalakas na Arata Proto Armor at isang special na kinki na tinatawag na Kakuja, bagaman may panganib na masunog ang kanilang katawan. Sa kabila ng pagdudulot nila ng mga suntok kay Owl, nasaksihan ni Naaman at Herak ang mabilis niyang rehenerasyon. Habang nagpapatuloy ang laban, inactivate ni Shinohara ang bagong function sa kanilang armor, pinalalakas ang lakas nito, ngunit pinalalala rin ang pinsalang dulot sa kanilang katawan. Kitang-kita ang epekto ng armor sa katawan ni Shinohara. Sa kabila ng kanilang pinakamainam na pagsisikap, nagtagumpay si Al sa gitna ng laban. Nagmuni-muni si Al tungkol sa rason sa likod ng pagpatay at itinuturing itong likas na kasamaan. Tinatanggihan ang ideya ng pagtulong sa kanila kahit may kaluluwa sa loob ng Arata Armor. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang bumagsak ang isang gusali na nagbanta kay Kuroya at Shinohara. Sa isang milagro, pinrotektahan sila ni Al mula sa debris. Matapos umatras si Owl, pinayuhan ni Kiowa at Shinohara sina Hako at Aman na humanap ng ligtas na lugar. Habang inaalis nila ang kanilang Arata Armor, si Kuroya ay tila abala sa mga iniisip tungkol kay Owl, ngunit itinulak niya ang mga iyon sa tabi. Samantala, napansin ni Aman si Ken at nagtataka kung siya ba ay naging bahagi ng labanan. Si Marud, isang mataas na opisyal, ay humiling ng ulat ng mga nasawi at nagalit nang malaman na halos kalahati ng mga imbestigador ang nakaligtas sa engkwentro kay Owl. Siniyaki niya si Al dahil sa nakapipinsalang kinalabasan. Sa isang mabagsik na laban, nagkaisa sina Tsukiyama at Uda laban kay Noro, ngunit nabigo ang kanilang mga pagsisikap dahil nakatiis si Noro sa kanilang mga atake. Nanatiling matatag si Noro kahit matapos ang biglaang atake ni Uda. Pumasok si Yomo gamit ang makapangyarihang sipa na naghati sa itaas na katawan ni Noro. Ngunit mabilis na nag-regenerate si Noro. Ang rehenerasyon ni Noro ay lampas sa karaniwang ghoul na ikinagulat ng grupo. Hindi natinag umalis si Noro na nag-udyo kina Tsukiyama, Uda at Yomo na magpatuloy. Si Kazuichi, Banju, Jiro, Ikami at S ay naipit, ngunit nailigtas ni na Tsukiyama. Hinarap nito Hiroshima si Ayato Hiroshima at tinukoy na hindi epektibo ang Ajiri Tree. Si Iayato, gayunpaman, ay naniniwala na ang mga ghoul ay hindi maaaring makisama sa mga tao at dapat lumaban upang mabuhay. Nakuha ni Iayato ang kalamangan laban kay Toka, pinuna ang kanyang kagon. Pinigil niya siya, kinagat at kinain ang kanyang kagon na hindi niya nagustuhan ang lasa. Ipinaliwanag ni Iayato ang kapangyarihan sa mundo, dynamics, at pinuna ang nakikitang kahinaan ni Toka. Dumating si Ken sa tamang oras upang iligtas si Toka mula sa pag-atake ni Iayato at nakipagsagupa sa kanya. Sa kabila ng lakas ni Iayato, nakatugon si Ken. Ibinunyag ang motibasyon ni Iayato sa pagsali sa Aajiri na itinanggi nito. Sugatan ngunit matatag, tumanggi si Ken sa pagkatalo at tumugon gamit ang malakas na sipa na nagpalakas sa determinasyon ni Iayato na patayin siya. Nabigo ang labanan nang lumitaw si Noro, hinawakan si Iayato at umatras. Samantala, pinagmamasdan ni Hyde ang mga pangyayari mula sa malayo. Habang si Ido ng Ajiri Tree ay naggumento tungkol sa bagong lakas ni Ken. Sa gitna ng kaguluhan, bumagsak ang base ng ika-11th ward. Dinala ni Ken si Toka habang sila kasama si Nishiki ay bumababa mula sa rooftop. Habang bumabagsak ang gusali, nag-evacuate ang mga ghoul investigators. Hinila ni Ju Suzua ang katawan ni Yamorei. Tila hindi apektado ng kaguluhan. Nakilala ni na Inami at kasi Nishiki na nagbigay ng payo tungkol sa kanilang pag-alis. Bigla ang umalis si Ken na nagdulot ng pagkabahala kay Nishiki. Nakipag-usap si Ido kay Tatara tungkol sa bilang ng mga nasawi. Tinaya ni Tatara ang humigit kumula 200 na namatay sa gitna ng kaguluhan. Nilapitan sina Kirona at ni Royasua ng isang misteryosong lalaki at inimbitahan silang sumama sa kanya. Nagdadalamhati si Nico ng clowns sa kanyang pagkawala, ngunit pinaalala sa kanya ang kanilang mas malaking plano. Habang isinuot ni Nico ang kanyang clown mask, isang misteryosong tao ang nakakuha ng kanyang pansin.
Napansin ni Ken ang ngiti ni Ido na nagdagdag ng intriga. Pinagmamasdan ni Hyde ang eksena at ginulat ni Ken si Toka pamamagitan ng pagbunyag ng kanyang intensyon na sumali sa Ajiri Tree. Ngayon, maaari mong tanungin ang iyong sarili, bakit siya sasali sa mga taong nagdukot at nagpahirap sa kanya? Hindi ko alam, ngunit malamang may kabuluhan ito sa mangga. Sinubukan ni Toka na sumunod, ngunit nahulog siya. Nagpunta si Ken sa Ajiri Tree, tinanggap siya ng mga executives at excited si Ido. Gayunpaman, malinlang ang iba sa presensya ni Ken. Sa isang mahalagang investigative meeting, naroroon lahat ng special class investigators, maliban kay Kishu Arama. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng kuryosidad at diskusyon sa mga dumalo. Ikinatuwa ito ni Kyoko Ora, habang itinuring ni Maan Tanakamaru na bastos. Nakita ni Itsukimaru ito bilang tipikal na asal ni Arama. Samantala, si Kori Ui hindi. Natuwa sa hindi pagdalo ni Arama na ikinukumpara sa mabilis na pagbabalik ni Yukinori Shinohara mula sa ospital. Nagsimula ang pulong sa pagdating ni Yashiki Washu. Nakatuon sa lumalalang banta ng Aajiri Tree, isang makapangyarihang organisasyong ghoul na pinamumunuan ng ghoul na may eye patch. Mula panong labanan sa ika-Alveltin Ward, agresibong pinalawak ng Aajiri Tree ang impluensya nito sa kalapit na mga ward. Higit pa rito, pinaghihinala ang sangkot ang ghoul na may eye patch sa pagkamatay ni Kuryomato. Kaya inatasan ni Yashiki si Shinohara na imbestigahan ang individual na ito. Napansin ni Yashitoki ang isang pattern sa mga atake ng Aajiri Tree at hinulaan na ang susunod na target ay alinman sa ikatlo o ikatritis ward upang labanan ng banta. Plano ni Yashiki na tawagin ang mga reinforcement mula sa natitirang mga ward na nagdulot ng pagkabahala kay Kyoji Misaka dahil sa posibleng pakikilahok ng ika-23 ward. Bukod dito, ipinahayag ni Yashiki ang kanyang pangamba tungkol sa koneksyon ni Aul sa mabilis na pag-usbong ng Aajiri, layuning pigilan ang pagkakaroon muli ng mga pangyayari mula sa nakaraang dekada. Pagkatapos ng pulong, nag-usap ng pribado sina Yukinori Shinohara at Iroya tungkol kay Aul. Magkaiba ang kanilang karanasan sa Aul kasama si Kuroya sa nakaraang extermination na may maraming nasawi, habang si Shinohara ay bahagi ng huling labanan na walang fatalities. Ibinahagi ni Kuroya ang kanyang mga teorya at nagkasundo silang panatilihing lihim ang diskusyon sa ngayon. Kalaunan, nakatanggap si Shinohara ng isang hindi kapansin-pansing padala mula sa isang tao. Samantala, ginampanan ni Hideyoshi Nagachika ang kanyang papel bilang bagong part-timer sa CCG, tila nagbabantay sa mga sitwasyon mula sa loob ng organisasyon. Pagkatapos ng pahinga sa Antiko, naghanda ang staff ng cafe para sa muling pagbubukas. Nagreklamo si Nishiki Nishio tungkol sa dami ng trabaho, naiinis sa kasipagan ni Hinami, at pinagsabihan siya ni Koma dahil madaling mapagod, lalo na si Hinami ay patuloy na masigasig. Nagtanong si Nishiki tungkol kay Toka at ipinaalam sa kanya ni Kaya na nag-aaral si Toka sa Kami University, isang prestihiyosong paaralan na pinaghirapan niyang pasukin, pinatatakbo ng isang layunin at determinasyon. Sa Kiyomi High School, gumawa si Toka ng kwento tungkol sa isang pagnanakaw upang ipaliwanag ang kanyang mga sugat sa kanyang kaibigan. Niyang si Yuro Kasaka habang tanghalian, ipinahayag ni Yuro ang saya tungkol sa nalalapit na pagbabalik ni Toka sa trabaho, ngunit mas nakatuon si Toka sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos, sa paaralan, narinig ni Toka ang mga estudyanteng nag-uusap tungkol sa mga atake ng ghoul at sa kanilang negatibong pananaw sa mga ghoul na nagpapalalim ng kanyang sama ng loob kay Ken. Nag-aral sina Toka at Yuro ng huli habang pabirong iminungkahi ni Yuro na sinusundan ni Toka ang kanyang kasintahan, tumutukoy kay Ken. Ipinakita ng emosyonal na reaksyon ni Toka ang kanyang komplikadong damdamin. Pagkatapos nito, pumunta si Toka sa trabaho sa Antiu at nakilahok sa muling pagbubukas ng cafe. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumisita si Uda at regalo kay Hinami ang isang cocktail mask. Pinagmamasdan ni Sadu Takazawa si Ju Suzui habang nag-aalala tungkol sa pananaw ng mga sibilyan sa kanilang mga aksyon. Ang pagbabanta ni Ju na tahiin ang bibig ni Takazawa ay nagpalala ng kanilang pagtatalo hanggang sa namagitan si Yukinori Shinohara. Dumating si Kusuka at tinanong ni Shinohara tungkol kay Karuan upang ma-update siya sa kanyang bagong partner. Sa isang sementeryo, binisita ni Aman ang puntod ni Kuryo, pinag-usapan ang kanyang mga investigasyon at promosyon. Lumapit si Akiramoto, ipinakilala ang sarili bilang partner ni Aman at dating kaklase na may kompetitibong kasaysayan. Sa opisina, kitang-kita ang pagkainis ni Takazawa sa presensya ni Akira. Sa pulong, inatasan ni Yashiki Washu ng mataas na prioridad si Patch na konektado sa Aajiri Tree at pinaghihinala ang sangkot sa pagkamatay ni Kuryo. Ang ika-20 ward, kung saan unang nakita si Ipatch, ay maaaring maging teritoryo ng Aajiri. Iminungkahi ni Sadu Takazawa na maaaring konektado ang iba pang high-priority goals sa ika-20 ward na tinutulan ni Akira. Ipinakita niya ang pananaliksik na nagpapahiwatig ng kontrol ng ibang fraksyon sa ward na sinuportahan ni Yukinori Shinohara. Pagkatapos ng pulong, humiling si Aman kay Akira na makipagsama kay Takazawa na nauwi sa isang mainit na palitan. Hiniling ni Aman ang payo kung paano makipag-ugnayan kay Akira at iminungkahi ni Shinohara na anyayahan siya sa hapunan. Sa kabila ng hindi inaasahang ugali, nilapitan ni Aman si Akira. Ngunit tinanggihan siya dahil sa kanyang mga gawi sa pagkain.
Tiningnan ni Shinohara si Aman, naguguluhan sa kanyang reaksyon. Sa isa pang operasyon, nakipagtulungan si Ken kay Iayato Kiroshima upang raid, isang simpleng damit, ay nagbabasa mula sa Hangman S. McGuffin na nag-udyok ng usapan kay Toka. Biglang pumasok sa kanilang talakayan ang isang balita sa telebisyon tungkol sa mga ghoul sa Shadow Expressway. Pinamumunuan ng isang taong may eye patch na nagdulot ng pagkaabala. Pinatay ni Toka ang telebisyon, pinapalayo ang sarili sa emosyon kay Ken at hindi na konektado sa Antiu. Naghihinuha si Hinami na marahil may dahilan si Ken sa kanyang mga ginawa. Ngunit determinado si Toka na putulin ang kanyang emosyonal na koneksyon. Kinabukasan sa Anteu, napansin ni Kaya ang malungkot na anyo ni Toka na nag-udyok ng isang pag-uusap tungkol sa insidente kasama si Hinami. Hinami, nakasuot ng simpleng damit, ay tahimik ngunit mapanuri habang tinatanong si Toka tungkol sa kanyang nararamdaman at sa kanyang paglayo kay Ken. Si Toka, bagaman nakikinig, ay nananatiling maingat. Hindi nagpapakita ng emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagkukwento ng pinipigilang damdamin. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, nauunawaan ni Hinami na ang mga kilos ni Toka ay may malalim na dahilan at unti-unti niyang natutunan na maging maingat sa kanyang mga salita at galaw. Ang eksenang ito ay nagtatakda ng tono ng kanilang relasyon, isang balanse ng pag-aalala, pagtatanggol sa sarili, at tahimik na pagtuklas sa damdamin ng bawat isa. Nang malaman ang aplikasyon ni Toka sa Kamaya University, nag-alok si Nishiki ng bahagyang paglilibot sa campus. Sa kanilang pagbisita, natuklasan ni Toka ang poster ng nawawalang tao para kay Ken na pinunit ni Hyde Yoshi. Nagkita sila at nagkape. Ikinuwento ni Hyde ang nakaraan ni Ken bilang aktor na mahusay magtago ng emosyon. Hinuhula ni Hyde na ang mga pasani ni Ken ang dahilan ng kanyang pag-alis. Napansin ni Toka sa isip niya ang kilos ni Ken na hinahawakan ng kanyang baba kapag may tinatago. Kasabay nito, dumadalo si Hinami sa isang book signing event kung saan huli na dumating si Sen Takatsuki. Ibinunyag ni Hinami na ang libro ay para kay Ken na nagpahinto kay Takatsuki. Habang iniisip ang relasyon nila, tinanong ni Takatsuki kung kasintahan ba ni Hinami si Ken. Nanilinaw ni Hinami bilang parang nakatatandang kapatid. Pagkatapos umalis ni Hinami, nagmuni-muni si Takatsuki tungkol kay Ken. Pinangunahan ni Yukinori Shinohara si Ju Suzuya sa CCG Laboratory Division upang kunin ang kanyang Quinkwe na ginawa mula kay Jason, isang kilalang ghoul sa nakaraan ni Ju. Labis na natuwa si Ju at sinubukan ito sa pamamagitan ng madaling pagwasak sa Quink Steel. Pinangalanan niya itong 13 as Jason mula sa kanyang sarili. Natutunan ni Ju na malaya ang mga investigador sa pagpili ng pangalan ng Kinke. Samantala, sa sangay ng CCG sa 20th Ward, sina Kusuka at Sadu Takazawa ay nagsaliksik sa mga archive dahil sa pag-aalala ni Howie sa mga komento ni Akira. Natuklasan ni Howie ang mahahalagang detalye sa mga lumang artikulo. Pagkatapos, nilapitan ni Hyde si Takazawa, nakipag-usap tungkol sa ghouls, Naki, Eye Patch at mga organisasyon ng ghoul. Interbensyon ni Akira, napansin ang malalim na kaalaman ni Hyde, ngunit pinahinto ang pag-uusap. Nagbahagi sina Howie at Takazawa ng kanilang teorya tungkol sa Eye Patch. Tinutukoy ang isang insidente kasama si Ken at isang babae 4 na buwan ang nakalipas. Parehong nawala si Ken at ang doktor na nagtransplant ng kanyang mga organo pagkatapos ng insidente. Binigyang diin ni Akira ang Kamaya University ni Ken. Nag-uusap sina Itsuki Maron at Yashitoki Washu tungkol sa isang mahalagang diskusyon hinggil sa nalalapit na operasyon laban sa lumalakas na impluensya ng Aajiri 3. Sa kabila ng nakaraang kabiguan sa labanan sa 11th Ward, hinihiling kay Yashitoki na bumalik sa harapan ng digmaan. Upang palakasin ang kanilang puwersa, hinihikayat niya si Maru na maging kanyang pangalawang komandante. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ng Owl ay nananatiling misteryo sa kabila ng kanilang pagsusumikap. Sa paghahanap ng kasagutan, nagpapasya silang kumonsulta sa isang ghoul na si Priest at ipinadala si Karu Aman para sa interogasyon. Ang hakbang na ito ay susi upang makuha ang impormasyon tungkol sa mga plano ng Aajiri 3 at sa tunay na pagkakakilanlan ng Owl. Habang binibisita ni Aman ang Koksha, naaalala niya ang kanyang masalimuot na nakaraan sa ampunan sa ilalim ng pangangalaga ni Donado Porpora. Naalala ni Aman ang panunood kay Donado habang hinihiwa-hiwalay ang bangkay ng kaibigan niya na naging dahilan para putulin ni Donado ang kanilang ugnayan. Napagtanto ni Aman na siya lamang ang nakaligtas sa karumal-dumal na pangyayaring iyon at pinahirapan siya ng mga tanong sa isip. Sa loob ng Koksha, kasama ni Akira si Aman, hindi tiyak ang layunin ng kanilang pagbisita. Itinatago ni Aman ang kanyang intensyon. Nag-iiwan kay Akira ng labis na kuryosidad. Habang sinusuri ni Akira ang file ni Donado, lalo pang lumalakas ang kanyang pagdududa kay Aman. Sa isang pribadong interogasyon, tinanong ni Aman si Donado tungkol sa Aajiri 3 at Owl. Ngunit nagpanggap si Donado na walang alam, na lalong nagpapasidhi sa pagkabigo ni Aman sa paghahanap ng sagot. Habang naghahanda ng umalis si Aman, binanggit ni Donado ang krusipikso ni Aman, simbolo ng kanyang nakaraan. Habang lumalala ang sitwasyon, nagkagulo sa kotse nang umatake ang Aajiri. Pinalaya ang mga bilanggo at nakipagbanggaan sa mga tauhan ng CCG. Kasali sa labanan sina Iayato, Kiroshima, at Ken bilang bahagi ng puwersa ng Aajiri.
Bawat isa ay may kani-kanilang layunin. Kasabay nito, pinakawala ni Natatara at Noro ang nakamamatay na mga pag-atake habang pinapanood ni Ido ang pangyayari ng may pagkadismaya. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok sina Kirona at Nashiro Yasuhisa upang hanapin si Ken. Nahaharap si Akira at Aman sa mapanganib na sitwasyon laban kina Naki, Gogi at Guj. Inilunsad ni Akira ang kanyang Chimera Quinkei Amatsu na nasugatan si Naki at ginamit ang isang Control RC gas grenade upang pahinain ang mga ghoul. Sa kabila ng kanyang mga sugat, patuloy si Naki sa matinding laban nang kagatin niya ang paa ni Akira. Interbensyon ni Aman upang protektahan si Akira mula sa karamihan. Kahit may pinsala, nagpatuloy si Naki. Dahilan para ialay ni Akira ang kanyang sarili. Ngunit tumanggi si Aman, inuuna ang kaligtasan ni Akira. Samantala, sumagot sina Yukonori Shinohara at Ju Suzuya sa tawag ng saklolo mula kay Kusuka, sumali sa labanan. Pinapabagsak ni Ju ang mga ghoul ng walang awa, nakatagpo sina Kirona at Nashiro, na dati ay kakilala bilang Ray bago naging investigador si Ju. Sa kabila ng kanilang pag-aalangan, tinanong ni Ju ang dahilan kung bakit sila naging ghoul. Sinabi ng kambal na ang baluktot na mundo ang naging motibasyon nila. Ang kuryosidad ni Ju tungkol sa kanilang dinamika ang nagtulak sa kanya na makipaglaban. Sa isa pang sagupaan, hinarap ni Issei si Shinohara sa isang malinis na lugar na nagpasiklab ng matinding duelo. Ang galing ni Iayato ay nag-udyok kay Shinohara na ilunsad ang kanyang makapangyarihang Kinke, Arata. Nang matukoy ang pinagmula ng Kinke, pinalakas ni Iayato ang kanyang atake. Samantala, narating ni Ken ang isang liblib na bahagi ng bilangguan kung saan balak niyang palayain si Shachai. Ngunit umatake si Shachai nang maramdaman ang presensya ni Rice kay Ken. Sa kabila ng pagtutol, napasunod si Ken. Bago maibigay ang nakamamatay na hampas, pumasok si Ido, inaalok kay Shachai ang pagkakataong makita si Rice. Iniwan nila ang mga bangkay ng bilanggo sa susunod na silid kung saan sumailalim si Ken sa isang transformasyong proseso na pinapagana ng pagkain sa mga katawan. Sa gitna ng magulong labanan sa Koksha, naganap ang isang muling pagkikita na nagdudugtong ng nakakaan at kasalukuyan. Nagtagpo si Juza kay Kirona Yasuha at Nashiro Yasuhisa na nagbabalik ng alaala ng kanilang magkakasamang araw bilang mga kadet sa akademya. Ang mga guni-guni ay nagpapaalala ng samahan na minsang kanilang naranasan noong sila ay puno ng pag-asa at pangarap maging ghoul investigator. Naalala ng kambal na Yasuhisa ang kanilang pakikipag-ugnayan kay Karu Aman na nagbigay inspirasyon sa kanila sa pamamagitan ng kanyang lecture tungkol sa potensyal ng kababaihan na magtagumpay bilang mga investigador. Ang pag-uusap na iyon ay nagbigay sa kanila ng pag-asa para sa isang hinaharap kung saan ang kanilang kasarian ay hindi hadlang sa kanilang ambisyon. Ngunit ang optimismo ng tatlo ay natabunan ng trahedya, ang pagkamatay ng iniwan ng kanilang kaibigan na si Shizuku Kawakami, sina Kirona at Nishiro, na wasak ang puso. Sa libingan ni Shizuku, lalo pang lumalim ang kanilang dalamhati nang makatagpo nila si Ju, na ang tila kawalan ng pakikiramay sa pagkamatay ni Shizuku ay nagdulot ng pagkabahala sa kanila. Ang walang pakialam na saloobin ni Ju sa kanyang pagpanaw, kasabay ng nakakabagabag niyang pagpatay sa mga langgam, ay nagdulot ng takot at pangamba sa kambal. Sa kasalukuyang labanan, nasisiyahan si Ju sa pakikipaglaban kina Kirona at Nishiro. Ipinapakita ang kanyang pambihirang kakayahan. Sa isang sandali, nagawa nilang alisin ang kanyang Kinke, ang 13 S. Jason, at pansamantalang nakuha ang kalamangan. Ngunit, ipinakita ni Ju ang nakatagong mga Quinqui knives at inilunsad ang walang humpay na atake. Bumagsak si Kiona mula sa kanyang mga atake at si Nishiro ang susunod na target. Sa isang malupit na sunod-sunod na pangyayari, nagdulot si Ju ng malubhang pinsala kay Nishiro, na halos tumanggap ng nakamatay na hampas. Sa desperadong pagtatangka na iligtas ang kanyang kapatid, dinala ni Kiona si Nishiro palayo sa marahas na labanan. Kasabay nito, dumating si Kusuka at Saduta Kazawa sa Koshia. Ngunit natagpuan ang malagim na eksena ng mga patay na guwardiya. Habang lumalala ang sagupaan, lumitaw si Tatara at nag-utos na pakawalan ng dalawang ghoul, sina Faye at Yan, na hawak ng CCG. Nakipaglaban sa kanya si Paglaban sa isang matinding labanan, kung saan ipinakita ni Tatara ang kanyang nakamamanghang kakayahan. Ngunit habang nagpapatuloy ang laban, malinaw ang pagod ni Haji. Pumasok si Takazawa upang suportahan at inilunsad ang isang atake na nagulat si Tatara. Ang biglaang alarma ay nag-udyok kay Tatara na umatras habang pinuno ng CRC gas ang lugar. Nagpapahirap sa paghabol. Samantala, nahaharap si Ayato Kiroshima sa isang matinding laban-laban kay Yukinori Shinohara na suot ang makapangyarihang Aratasu. Nahihirapan siyang magkaroon ng kalamangan at ang kanyang isipan ay nabadpad sa mga alaala ng kanyang pagkabata. Naaalala ang presensya at bigla ang pagkawala ng kanyang ama. Ang introspeksyon na ito ay nagdulot ng bihirang pagpapakita ng kalungkutan kay Iayato na ikinagulat ni Shinohara. Ngunit, ang hindi inaasahang interbensyon ni Ken ay nagbago ng takbo ng laban. Ang nabagong anyo ni Ken na pinalakas ng kanyang Kaku Jump ay hinarap ang kakayahan ni Shinohara. Lalong lumala ang labanan nang ibunyag ni Ken ang kanyang maraming kagun at kamanghamanghang kakayahan sa regenerasyon. Ngunit habang patuloy na nagngangalit ang labanan, nagsimulang manghina ang katinuan ni Ken.
Hanggang sa humantong ito sa isang napakalakas na suntok laban kay Shinohara. Samantala, nananatili sina Aman at Akira habang naghihintay ng mga reinforcement. Sa kanilang dinaanan, nasalubong nila ang sugatang sina Kirona at Nashiro at nagpalitan sila ng pagkilala sa isa't isa. Ngunit agad ding umalis ang kambal. Ang tagpong iyon ay nagpasidhi sa pag-aalala ni Aman tungkol sa mga taong nagiging ghoul na ipinahihiwatig ng kanilang iisang kakugat. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, natagpuan nila si Ken na tila nilalamon si Shinohara at nagliyab ang galit ni Aman. Hinarap ni Aman si Ken at pinagalitan siya sa pag-asta na parang karaniwang ghoul. Ngunit nagbago ang takbo ng komprontasyon nang biglang lumitaw ang pagsisisi ni Ken at itinigil niya ang kanyang pag-atake, dinaig ng emosyon. Sa sandaling iyon, ang pagdating ng One-Eyed Owl ang tuluyang nag-iba sa laha at sina Ido at Ken ay biglang inilayo ng pakikialam nito. Iniwan ng engkwentro si Aman na balisa. Binibigyang diin ang patuloy na kawalan ng katiyakan at tunggalian. Habang nakikipagbuno si Ken sa pag-activate ng kanyang kakugan, naging mabigat na pasanin ang hindi makontrol nitong kalikasan. Madalas siyang dapuan ng bigla at napakasakit na pulikat na naguudyok ng mapanirang pagwawala kapag hindi niya ito napipigilan. Ang pagpigil sa napakalakas na kapangyarihang iyon ay nangangailangan ng matinding tibay ng isip at iniiwan siyang ubos ang lakas. Sa gitna ng ikalawang paglusob sa Cochlear, lalo pang sumiklab ang kanyang reputasyon bilang isang mapanganib na ghoul at ang 23 Ward ay itinuring na isang delikadong lugar. Kapwa-tao at ghoul ay nagpakalat ng nakakabahalang mga chismis na bumuo ng halo ng takot at pagkahumaling tungkol sa kanya. Si Roma Hoyo, isang bago at medyo malamyos na karagdagan sa staff ng Antiu, ay unti-unting nagkakaroon ng paghanga kay Ken na labis na ikinainis ni Hinami na madalas kulitin para sa impormasyon. Si Towa, na abala sa kanyang entrance exams, ay hindi sinasadyang nakaabot sa kanyang pandinig ang mga usap-usapan tungkol kay Ken kahit wala siya sa trabaho. Sa loob ng CCG, lalo ring nadumisan ang reputasyon ni Ken. Ang pagkaligtas ni Yukinori Shinohara matapos ang kanilang engkwentro ay lalo pang nagpatibay sa pag-uri kay Ken bilang isang mapanganib na ghoul. Matapos ang paggaling ni Shinohara, si Ju Susuya, na ginugol ang karamihan ng kanyang oras sa pag-iisa, natuklasan ni Ju ang kakaibang kapayapaan sa pagbisita sa zoo. Ngunit isang hindi inaasahang engkwentro ang muling nagbukas ng kanyang masasakit na alaala at bumalik ang traumatikong nakaraan niya bilang isang scrapper sa ilalim ng malupit na impluensya ni Big Madam. Pinagmumultuhan siya ng mga alaalang kailangang kumita ng good boy points sa pamamagitan ng mararahas na gawain. Naalala ni Ju kung paano binago ng intervention ng CCG sa isang raid sa Ghoul Restaurant ang direksyon ng kanyang buhay. Siya ay nailigtas, ngunit patuloy na nakikipagbuno sa kanyang marahas na tendensya. Ang kanyang rehabilitasyon ay buong pusong sinuportahan ni Shinohara. Nang makalabas si Shinohara mula sa ospital, mas lalong tumibay ang kanilang samahan sa mga pag-uusap tungkol sa mga giraffe, sa lakas ng mabagsik na owl, at sa mga pagninilay tungkol sa buhay at kamatayan. Mula rito ay umusbong ang isang taos-pusong pagkakaibigan. Matapos sa mga pangyayari sa Kokya, nabalot ang isipan ni Aman ng konsepto ng mga taong nagiging ghoul. Sinimulan niyang imbestigahan sina Kirona Yasuhisa at Nashiro Yasuhisa. Habang mabigat pa ring nakaamba ang misteryo ng eye patch, lalong tumindi ang kanyang pagkabalisa nang tawagin ni Hidoshi Nagachika na nakakatakot ang eye patch. Upang maibaling ang atensyon, pumayag si Aman sa isang hapunan kasama si Sado Takazawa at inimbitahan din si Akira Mado. Ngunit ang gabi ay nauwi sa hindi inaasahang direksyon nang mauwi sa lasing na pagtatalo sina Takazawa at Akira at naiwan silang dalawa na harapin ang kani-kanilang emosyon. Bit-bit ni Akira ang mabigat na sama ng loob mula sa masakit na nakaraan. May galit siya kay Owl at kay Rabbit dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Kinamumuhian niya ang depektibong sistema ng pagkilala ng CCG at sinisisi ang sarili sa pagbagsak ng kanyang ama. Si Aman, na umamin sa kanyang pananagutan sa pagkamatay ng ama ni Akira, ay nag-alok na maging panangga niya bilang kabayaran. Habang gumugulong ang magulong emosyon sa pagitan nila, ang kalungkutan ni Akira dahil sa pagkawala ng kanyang ama ay napaiba ang pagkakaintindi ni Aman na humantong sa sunod-sunod niyang sariling pagpaparusa sa mas malawak na plano. Inorganisa ni Yashkiwu ang pagbuo ng isang espesyal na owl suppression team. Ang piling grupong ito ay nakatuon sa pagharap sa nagbabantang owl, na kinikilala na ngayon bilang utak sa likod ng Ajiri Tree. Ang kanilang pinakamahalagang layunin ay matukoy ang kinaroroonan ng owl. Matukoy ang kinaroroonan nito at tuluyang buwagin ang Ajiri Tree. Isang misyong napakahalaga na natiling matatag ang pag-aalala ni Hinami sa epekto ni Ken sa iba, lalo na kay Toka Hiroshima. Habang pinagmamasdan niya ang matinding dedikasyon ni Toka na makapasok sa Kami University, naramdaman ni Hinami ang bigat at komplikasyon ng pag-ibig at ang pangangailangang mas maunawaan ito. Sa paghanap ng gabay, nilapitan niya si Nishiki, umaasang mabibigyang linaw ang misteryo ng pag-ibig. Nahirapan si Nishiki sa gawain, sinusubukang ilarawan sa mga salita ang tunay na diwa nito. Ipinaliwanag niya na ang pag-ibig ay isang damdaming nagtutulak sa isang tao na nais makasama ang isang tao, alagaan ito, at gumawa ng mga walang kapalit na sakripisyo. Upang mapawi ang pangamba ni Hinami,
Nakialam si Tsukiyama, tiniyak sa kanya na buhay si Ken, at dinala siya sa isang cafe na nagpapaalala ng kanilang pinagsaluhang alaala. Sa isang tila kapalarang pagkakataon, dumating si Sen Takatsuki, ang kilalang manunulat. Sa sandaling nawala si Tsukiyama, nagbukas ng damdamin si Hinami kay Takatsuki tungkol sa kanyang suliranin. Nagbigay ang bantog na manunulat ng tapat na payo. Kinikilala ang limitasyon ng magagawa ni Hinami upang tulungan si Ken sa kasalukuyan nitong kalagayan. Iniwan ni Takatsuki ang kanyang business card bilang isang linya ng pag-asa na maaaring tawagan ni Hinami kung kakailanganin niya ng tulong. Kalaunan, dumating si Takatsuki sa punong tanggapan ng CCG, ginagamit ang kanyang kasikatan upang makakuha ng eksklusibong panayam. Pinili sina Yukinori Shinohara at Juu Suzuya upang makipag-usap sa kanya. Sa gitna ng pag-uusap, ibinunyag ni Takatsuki ang kanyang planong sumulat ng isang nobelang nakasentro sa mga ghoul at nagtanong ng mga tiyak na katanungan. Tinalakay niya ang posibilidad ng paglikha ng mga artipisyal na ghoul sa pamamagitan ng paglipat ng organo ng ghoul sa tao. Nagpahayag ng pag-aalinlangan si Shinohara, iniisip kung bakit lilikha pa ng mas mapanganib na nilalang. Samantala, lalo pang bumagsak ang katinuan ni Ken. Pinagmumultuhan siya ng mga bangungot at matinding kaguluhan sa loob na nag-iwan sa kanya sa matinding paghihirap. Sa desperasyon na makahanap ng gabay, bumalik siya sa Anteiku. Naghahanap ng payo mula kay Yoshimura na masigasig din naghahanap ng mga sagot. Sa kanilang pribadong pag-uusap, nalaman ni Hinami ang presensya ni Ken at dali-daling pinuntahan si Toka. Nang harapin ni Toka si Ken sa isang tulay, ibinahagi niya ang kanyang mga dahilan sa pagsali sa Aajiri, isang desperadong pagtatangka upang protektahan siya at ang kabanalan ng Anteiku. Ngunit nananatiling may pagdududa si Toka sa kanyang mga motibo at inaakusahan siya ng pagiging makasarili. Habang gumagawa si Ken ng mga kathang paliwanag, sumabog ang galit ni Toka at nauwi ito sa pisikal na sagupaan. Sa kabila ng pinalakas na kakayahan ni Ken, ang emosyonal na pag-atake ni Toka ang nag-iwan sa kanya na walang depensa. Lalong tumindi ang laban habang mariing hinihiling ni Toka na lumayo siya sa Anteiku. Ang emosyonal na bangin sa pagitan nila ang tuluyang bumasag sa panloob na depensa ni Ken at naging wala siyang laban sa sunod-sunod na pag-atake ni Toka. Bugbog at lantad ang kahinaan, kinuwestiyon ni Ken ang landas na kanyang tinahak, nakikipagbuno sa bigat ng pagbabagong kanyang pinasan at sa kapalit nitong sakripisyo. Pagkaraan, bumisita sina Juu Suzuya at Yukinori Shinohara sa Anteiku upang maghanap ng sagot tungkol sa kinaroroonan ni Ken. Habang iniimbestigahan nila si Yoshimura, kumain sila ng pagkain sa gitna ng pagtatanong. Ang imbestigasyon ni Shinohara ay nakatuon kay Ken na minsang naging bahagi ng mga tauhan ng kafe. Ibinunyag ni Yoshimura na nawalan sila ng kontak kay Ken mga 2 buwan na ang nakalipas at ang alam lamang nila ay ang kamakailang transplant ng organ at ang sumunod nitong mga problema sa kalusugan. May kung anong pamilyar na pakiramdam na sumagi kay Shinohara na tila may naunang koneksyon siya kay Yoshimura. Ngunit itinanggi ito ng huli. Matapos ang pag-uusap, nagpasalamat sina Juu at Shinohara sa serbisyo at nagpahayag ng balak na bumalik sa Anteiku para sa karagdagang mga lead tungkol sa kapalaran ni Ken. Umaasang mas mapalinaw pa ang kanyang misteryosong sitwasyon. Samantala, sa pag-uusap ni Ken at Yoshimura, lantad ang kanyang kuryosidad tungkol sa One-Eyed Owl. Ibinahagi ni Yoshimura ang isang trahedyang kwento tungkol sa isang makapangyarihang ghoul na nagangalang Kusen. Si Kusen, na dati way isang malupit na asasin na nabubuhay lamang para sa kaligtasan, ay nakilala ang isang waitress na si Yokina sa isang cafe na kanyang madalas puntahan. Sa kabila ng kanyang pagiging ghoul, tinanggap siya ni Yokina ng buong puso. Lumalim ang kanilang pag-ibig at nabuntis si Yokina at nagsilang ng isang one-eyed ghoul na tila sumuway sa lahat ng posibilidad. Ngunit sinalanta ng trahedya ang kanilang pamilya dahil sa isang mapaghiganting tao. Mula sa sakit na iyon ay isinilang ang one-eyed owl, may dalang matinding puot. Ibinunyag ni Yoshimura kay Ken na ang one-eyed owl ay ang mismong anak ni Kusen. Sa pagbabalik sa Anteiku, nanatiling masigla ang kapaligiran sa kabila ng patuloy abalang gawain. Ang pagkikita ni Toka at Ken ay bahagyang nagpagaan sa kanyang mga alalahanin at nagbigay sa kanya ng kakayahang yakapin ang kanyang buhay eskwela ng mas magaan ang loob. Habang papalapit ang kolehiyo, pinag-iisipan ni Toka at ng kaibigan niya si Yoriko ang kanilang hinaharap. Sa kalaunan, bumalik si Toka sa Anteiku at sa pamamagitan ng pagtutulungan, kinaya nila ang nadagdag na trabaho. Sa isang magaan na sandali, nagbiro si Enji tungkol sa ultimate weapon ng cafe na patungkol kay Renji Yomo, isang dating kasamahan. Kinilala ang husay ni Yomo sa paggawa ng kape, kahit na hindi ganoon kapino ang kanyang asal. Pagkatapos magsara, naghanda si Toka na tumuloy muna kay Yomo habang nire-renovate ang Anteiku. Ngunit bago sila umalis, nakipag-usap si Yomo kay Yoshimura at natuklasan ang isang nakakabahalang balita. Samantala, ang ulat ni Yukinori Shinohara tungkol sa pagbisita sa Anteiku ay nagdulot ng mga tanong kay Itsuki Marude. Nakapagtataka na ang ulat ay nakabatay sa kutob at hindi sa konkretong ebidensya. Gayunpaman, nahirapan si Marude na baliwalain ang karanasan at husay ni Shinohara. Sa kabila ng karagdagang pagtatanong, nagpasimula si Marude ng isang recon team investigation. Habang unti-unting dumarating ang impormasyon,
Naging abala ang opisina ng CCG sa palitan ng intel ng mga investigador. Naging mausisa si Hideyoshi Nagachika sa biglang pag-igting ng aktibidad at nagtanong kay Sadu Takisawa. Ngunit nagkunwaring walang alam si Takisawa na lalo pang nag-iwan kay Nagachika ng pagkalito. Sa pagtatapos ng araw, biglang bumisita si Yukinori Shinohara sa Anteiko. Nakipag-usap siya kay Yoshimura. At habang nagbabahagi sila ng inumin, napunta ang usapan sa sining ng paggawa ng kape. Ikinumpara nila ang mga butil ng kape sa mga tao. Binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtrato sa bawat isa nang minatatanging pag-unawa. Pag-alis ni Shinohara, sumama si Nakoma at kaya kay Yoshimura para sa huling tasa ng kape. Sa kanilang samahan, nahayag ang isang pakiramdam ng hindi pa natatapos na damdamin sa loob ni Yoshimura. Sa gitna ng lahat ng ito, lumapit sina Itsuki Marude at Yashiki Washu sa chairman ng CCG na si Tsunayoshi Washu upang humingi ng pahintulot para sa isang operasyon laban sa Owl. Naging sentro ng kanilang plano ang Anteiku habang pinagpaplanuhan nina Marude at Washu ang pag-alis sa bantang dulot ng Owl. Nang makuha ang autorisasyon, isinulong ni Yashiki Washu ang operasyon na naglalayong lipulin ang banta ng One-Eyed Owl. Ang mga opisyal ng CCG, na lalahok sa misyon ay huminto sandali upang isulat ang maaaring huli nilang mga salita. Inihahanda ang kanilang mga sarili sa mapanganib na tungkuling naghihintay. Sa gitna ng mabigat na atmosfera, bumisita si Karuaman sa libingan ng kanya nasawing kasama na si Tao Harima. Doon ay hindi niya inaasahang nakatagpo si Akira Mado na nagbibigay galang din sa alaala ng kanyang ama. Nagbukas si Akira tungkol sa trahedya ng kanyang mga magulang. Ikinuwento ang nakamamatay nilang engkwentro laban sa mabagsik na owl sa Devonport Ward. Ang hindi handang investigative team ay napilitang umatras. Ngunit ang ama ni Akira ay matapang na nagpaiwan at isinakripisyo ang sarili upang matakpan ang kanilang pag-urong. Ang insidenteng iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat at nagpasiklap sa kanyang ama ng obsesyon sa paghihiganti laban sa Owl. Ngayon, layunin ni Akira na tuparin ang paghihiganting iyon. Nag-aalala si Aman na ang kanyang paghahangad ng ganti ay magtutulak sa kanya sa padalos-dalos na hakbang. Nainis si Akira sa pahayag na iyon sapagkat pakiramdam niya ay inihahambing siya ni Aman kay Harima. Sa pagtatangkang tuldukan ng emosyonal na pagitan nila, sinubukan niyang halikan si Aman, ngunit tinanggihan niya ito. Nadismaya, umalis si Akira at sinabi na ang pagtanggi niya ay talagang katangian na nito. Pagsapit ng gabi ng operasyon, kumilos ang CCG at nagpadala ng mga puwersa sa Anteiku upang lipulin ang One-Eyed Owl. Ngunit sinalubong sila ng hindi inaasahang paglusob na pinangunahan ni Enji Koma at kaya mga dating miyembro ng Gulgang. Kasabay nito, hinarap ni Yoshimura ang pangunahing puwersa ng Owl ng harapan. Ang Black Dovers at ang mga apes sa ilalim ng pamumuno ni Koma ay naghasik ng kaguluhan at pagkawasak. Nagdulot ng matinding pinsala sa hanay ng CCG. Ngunit nagbago ang takbo ng sitwasyon nang makisabak sa labanan ang matataas na imbestigador na sina Chu Hachikawa at Mata Nakamaro. Sa gitna ng kaguluhan, ipinakita ni Yoshimura ang kanyang nakakatakot na lakas. Walang awang pinabagsak ang mga imbestigador na sumasalungat sa kanya at iniwan ang mga nakaligtas na nanginginig sa takot. Sa kasagsagan ng labanan, gumawa ng maringal na pagpasok sina Yukinori Shinohara at Iwao Kuroiwa na suot ang kanilang mabagsik na Arata armor. Nang mabunyag na ang kanilang kalaban ay ang manager ng cafe ng Anteiku na bigla sila. Samantala, hinarap ni Renji Yomo si Toka Hiroshima na nagbabalak umalis ng kanyang apartment matapos makita ang balita tungkol sa pag-atake sa 20th Ward. Ipinaliwanag ni Yomo ni Yomo na sina Koma, Irimi at Yoshimura ay kusang piniling sumabak sa kasalukuyang labanan bilang kabayaran sa kanilang mga nakaraang kasalanan bilang mga ghoul. Ang revelasyong ito ay nagpasiklab ng malalim na tunggalian sa loob ni Toka na kumilala sa sarili niyang pagkitil ng buhay at nakipagbuno sa bigat ng kanyang konsensya at pananagutan. Habang naghahanda si Ken na sumali sa labanan, lumapit si Nishiki Nishio at nagkaroon sila ng isang taos-pusong pag-uusap tungkol sa kanilang mga desisyon. Tiniyak ni Nishiki kay Ken na ligtas sina Toka at Hinami at bahagyang nabawasan ang kanyang pangamba. Gayunpaman, patuloy na dinadala ni Ken ang pagkakasala sa hindi sinasadyang pagkakasangkot ni Nishiki sa mapanganib na sitwasyon. Naputol ang kanilang usapan nang dumating si Shu Tsukiyama. Balisa at halos mawala ng ulirat, pilit na pinipigilan si Ken sa itinuturing niyang isang misyon ng pagpapakamatay. Ang desperasyon ni Tsukiyama ay nag-ugat sa kanyang labis na pagdadalamhati at mariin niya nakiusap kay Ken na huwag tumuloy sa larangan ng digmaan. Ngunit nanatiling matatag si Ken sa kanyang pasya. Hindi natitinag sa mga pagsusumamo ni Tsukiyama. Nauwi ito sa isang sagupaan sa pagitan nila at sa huli ay nanaig si Ken. Sa kabila ng madamdaming pakiusap ni Tsukiyama, nanindigan si Ken, determinado na harapin ang nakaambang panganib at protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Sa gitna ng nalalapit na digmaan, ang emosyon, alitan, at determinasyon ng bawat isa ay naglantad ng masalimuot na ugnayan at bigat ng kanilang mga piniling landas. Habang nagpapatuloy ang sagupaan sa pagitan ng CCG at Anteiku, sina Koma, Irimi, at Yoshimura
ay nakipaglaban ng matindi laban sa mga espesyal na investigador. Sa trahedyang sandali, may isang sibilyan na nadamay sa gitna ng putukan. Gayunpaman, walang tigil na ipinagpatuloy ni Hachikawa ang kanyang mga pag-atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap si Shinohara ng isang payong ikinagulat niya. Matapos mabagsak si Nakoma, dumating si Ken sa tamang sandali upang iligtas sila mula sa kapahamakan. Umabot sa sukdulan ang bangis ng labanan habang si Yoshimura ay napalibutan ng isang mabigat na puwersa ng mga Special Class Ghoul Investigators at ng kanilang mga kakampi. Sa pinagsama-samang lakas ng mga ito, inilunsad nila ang walang humpay na opensiba laban sa One-Eyed Owl. At sa kabila ng kanyang mabilis na kakayahan sa rehenerasyon, nanaig sila laban sa kanya. Habang nagtamo siya ng malulubhang sugat, unti-unti siyang bumigay sa walang humpay na pag-atake at tuluyang napasuko sa pinagsama-samang pagsisikap ng pangkat ng CCG. Ang mahaba at mabigat na labanan ay nagwakas na tila talunan si Yoshimura. Pinabagsak ng kolektibong lakas ng CCG. Kitang-kita ang kanyang paghihirap habang pilit siyang gumagalaw. Ang kanyang isipan ay binabagabag ng mga pangitain ni Yukina bago siya tuluyang bubagsak sa bigat ng kanyang mga sugat. Samantala, si Ken ay nabitag sa isang ambus na inihanda ni Aman at ng isang grupo ng mga miyembro ng CCG. Sa isang matatag na pahayag, iginiit ni Aman ang kanyang hindi matitinag na determinasyon na tuparin ang kanyang misyon. Habang nagdiriwang ang hanay ng CCG sa inaakala nilang tagumpay laban kay Yoshimura, isang hindi inaasahang pangyayari ang sumira sa ilusyon ng panalo. Ang tunay na One-Eyed Owl ay biglang lumitaw, naglunsad ng sorpresang pag-atake na nagpabago sa takbo ng labanan. Biglang nag-iba ang anyo ng digmaan at isang panibagong alon ng panganib at kawalan ng katiyakan ang bumalot sa lahat. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan ni Juu Suzuya ang kanyang sarili na mag-isang humaharap sa bagong dating na One-Eyed Owl, habang si Yukinori Shinohara ay nagtamo ng malubhang pinsala. Ang makapangyarihang Ajiri Tree, isang mabagsik na organisasyon ng mga ghoul, ay tuluyang sumabak sa labanan laban sa CCG at nabalot ang mga investigador na matinding presyon dahil sa dami ng kanilang kalaban. Samantala, hinarangan ni Aman ang landas ni Ken at ipinahayag ni Ken ang kanyang pag-aatubiling makipaglaban nang hinayang siya sa mga pagkakataong sana. Inagkaroon sila ng pag-uusap at pagkakaunawaan kung hindi lamang sila nasa magkasalungat na panig. Tila nauunawaan ni Aman ang damdamin ni Ken, ngunit mariin niyang iginiit na imposible ang pakikipagkasundo at inilunsad pa rin ang kanyang pag-atake. Sa ibang bahagi ng larangan, nanaig si Tatara laban kay Sadu at siya ay nabihag. Sa kabila ng mga utos ni Tatara, nanatiling matatag si Sadu at tumangging ibunyag ang kinaroroonan ni Kusuka. Bilang tugon, isinailalim siya ni Tatara sa malupit na parusa at inutos ang isang pag-atake na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Si Hyde mula sa malayo, nasaksihan ni Hyde ang lahat at nanlumo siya sa takot sa kanyang nakita. Sa kasamaang palad, siya ang naging target ni Noro at agad na nalagay sa bingit ang kanyang buhay. Habang nagpapatuloy ang mga sagupaan, ang banggaan ng CCG at ng Ajiri Tree ay lalo pang nagpatindi sa tensyon at kawalan ng katiyakan sa mga pangyayari. Ang matinding harapan ni Aman at Ken ay humantong sa marahas na labanan at kapwa sila nagtamo ng malulubhang sugat. Lumipat ang tagpo kay Juu na ang mga pagtatangka na sakta ng Owl ay napatunayang bigo. Sa tamang sandali, dumating si Arima, isang napakahusay na investigador ng CCG at iniligtas si Ju. Hinarap ni Arima ang Owl sa isang mabangis na sagupaan. Mahusay na iniiwasan ang mga atake nito at nagdudulot ng seryosong pinsala gamit ang kanyang kinke na mula sa ghoul. Sa gitna ng labanan, gumawa ng mapangahas na hakba ang Owl at direktang sinalakay si Arima. Ngunit ang pagsubok na iyon ay nagresulta sa pagkawala ng isa nitong braso. Sa isang desperadong hakbang, nilamon ng Owl si Yoshimura, ang dati nitong pinuno bago tuluyang umurong mula sa lugar. Pagkatapos, tumuon ang kwento sa sugatang si Ken. Ipinakita ang kanyang paghihirap na makabalik sa Antiku at ang pagkakatuklas ni Akira sa mga labi ng kinke ng kanyang kasama na nagdulot ng matinding dalamhati. Sa sandaling talakayin ng Owl ang tungkol kay Yoshimura, nabunyag ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang Owl at si Senta Katsuki ay iisa na nagpapahiwatig ng mas masalimuot na kwento kaysa sa unang inakala. Isang madamdaming muling pagkikita ang naganap sa Antiku sa pagitan ni Ken at Hideyoshi Nagachika. Puno ng katapatan at emosyon ang kanilang pag-uusap. Inamin ni Hyde na matagal na niya alam ang pagiging ghoul ni Ken. At ikinalungkot niya ang unti-unting paglayo nila sa isa't isa. Sa kabila ng pag-unawa niya sa mga paghihirap at pagbabago ni Ken, nais pa rin niyang manatiling isang sumusuportang kaibigan. Oo, Diyos ko, oo. Nagtapos ang kanilang taos-pusong pag-uusap ng manaig ang mga sugat ni Hyde at siya ay bumagsak. Gusto kong malaman. Sa gitna ng patuloy na labanan, binalikan ni Toka sa kanyang isipan ang kanyang paglalakbay sa Anteiko, isang lugar ng kanyang paglago at kaligayahan. Ngunit ang dating payapang establishmento ay ngayon ay nakahandusay sa guho, nilamon ng apoy. Sa gitna ng kaguluhan, nasilayan ni Toka si Ken na karga ang katawan ni Hyde palayo sa lugar. Sinubukan ni Toka na lapitan sila, ngunit hinarangan siya ni Yomo. Marahil upang protektahan siya, o marahil upang hayaang tahakin ni Ken ang sarili niyang landas. Desidido si Ken na akuin ang lahat ng bigat mag-isa.
at umalis siya habang pasan ang wala ng buhay na katawan ni Hyde. Ang larangan ng digmaan ay binalot ng kapanglawan at katahimikan. Puno ng mga nasawi, mga nagdadalamhati, at mga sugatan. Nanatiling hindi tiyak ang kinalabasan ng digmaan, at iniwan nito ang isang wasak na distrito at patuloy na kaguluhan. Ang resulta ng mapanirang labanan ay nagbunga ng tanong kung sino nga ba ang tunay na nagtagumpay. Ang dating payapang lugar ay ngayon ipira-piraso. At ang dating ganda nito ay napalitan ng pagkawasak. Kalaunan, nakatagpo ni Ken si Arima, ang tila walang kapantay na miyembro ng CCG, na nagawang pilitin ang tunay na owl na umatras. Mag-isa, hinarap ni Ken si Arima armado at matatag, na tila naghahanda sa huling komprontasyon. Nakasabit sa alanganin ang magiging kinalabasan habang unti-unting lumalahad ang kwento. Lumipas ang panahon mula sa paglusob sa Anteiku at nagtayo si Toka ng isang bagong coffee shop sa lungsod, tinutupad ang matagal na niyang pangarap. Katulad ng ginawa noon ni Yoshimura, ang kanyang coffee shop ay naging lugar ng pagtitipon na nag-uugnay sa mga tao at bumubuo ng mga bagong koneksyon. Dito nagtatapos ang pagbabalik tanaw sa anime. Gaya ng dati, kung nagustuhan mo, ipaalam mo lang sa ibaba.